Ang kwentong ito ay pinamagat ang Omniscient Readers na balitang magkakaroon ng live adaptation, na sinasabing kasama sa gaganap ay ang ating paboritong artista na si Lee Min-ho at isa sa kasapi ng Blackpink na si Jisoo. At marami pang iba kaya samahan nyo ako na reviewin ang napakagandang manhwa na ito. Nagsisimula ang kwento sa isang binatang nakasakay sa tren at nagtataka kung bakit ang napakagandang nobela na kanyang binabasa ay tila siya lamang ang nagbabasa. Nasasabi pa nga niya sa kanyang isip na siya lamang daw ang nakatapos nito makalipas ang 10 taon na pagbabasa niya rito. Nasabi pa nga niya na baka raw dahil sa meron itong 3,149 na chapters kaya walang na talagang nagtyaga na tapusin pa ito. Pero natapos nga ng ating bida dahil talagang nagustuhan niya ito at nasabi pa nga niya na ito daw ay talagang matatawag na masterpiece. Ang mga kaganapan nga na ito ay ang kaganapan sa mga huling pahina ng nobela na kanyang binabasa. Makikitang wasak-wasak na ang paligid at may dalawang lalaki na naglalaban. Nagtanong nga dito ang naka-jacket na itim sa kanyang kalaban ng ikaw sino ka ba? At nagpatuloy ang kanilang mapangwasak at nakamamatay na labanan. Nagpatuloy nga sa pag-atake itong naka-jacket na itim sa naka-bulletproof dahil hindi sinasagot ang tanong niya rito. Patuloy lang naman na dumedepensa itong naka-bulletproof sa mga atake ng naka-jacket na itim. Pagkatapos nga ng huling salpukan na iyon ay tumigil sa pag-atake ang nakaitim na jacket at nakita niya ang kanyang kalaban na nakatingin sa kanya at napangiti. At yun na nga ang kaganapan at katapusan ng chapter 3,148 ng nobela. At makikita nga natin na hindi maipaliwanag ng binata ang saya na kanyang nararamdaman dahil mababasa na rin niya sa wakas ang pinakahuling chapter ng nobela. At sa sobrang excited nga niya na mabasa na ang pinakahuling chapter ng nobela ay di na siya nagdalawang isip at pinindot na niya agad ang ika-3,149 na chapter. At ito ang lumabas sa screen ng kanyang cellphone na nagsasabi na ito ang huling pahina at meron daw 3 paraan para makaligtas sa sirang mundo. At pagkatapos nga nabasahin ng binata ang nasa screen ay napagtanto na ito lamang ang laman ng huling pahina. Nagtaka nga dito ang binata, hindi makapaniwala at may konting pagkadismaya. Ang isa pang pinagtatakan dito ng binata ay ang nakasulat sa huling pahina, na ang nakatapos nga daw sa nobela ay siguradong makakaligtas sa sirang mundo. At lumipat nga ang panel kung saan ang binatang ito ay nagpapakilala. Ako si Dokja, at ganun daw siya magpakilala pero palagi na lamang daw na mali ang pagkakaintindi nila dito sa una, katulad nito. Nagulat ng bahagya ang lalaking may ballpen at kinumpirma kung nag-iisang anak ba daw talaga ito. Nasabi na lang ni Dokja, oo nag-iisa akong anak pero hindi yon ang ibig kong sabihin. Nagulat naman ulit dito ng bahagya ang lalaking may hawak na pangsulat at nagtanong kung ano ba daw ang ibig sabihin ni Dokja. At agad naman na tumugon ang kausap nito at nasabi na pangalan daw niya ang salitang Dokja. At doon na nga sila nagkaintindihan. Tinasabi pa sa panel na ang ibig sabihin ng salitang Dokja ay nag-iisang anak, magbabasa at taong marunong tumayo sa sariling mga paa. Tinasabi pa dito na ang nagbigay sa kanya ng pangalang ito ay ang kanyang ama na gustong lumaki ang anak na marunong dumiskarte. At ito na nga ang ating main character dito sa kwentong ito. Si Dokja ay edad 28 at paborito nitong magbasa nagnobela habang nakasakay ng tren pauwi sa kanyang tirahan. Pero ngayong araw ay may nararamdaman siyang kakaiba sa pagsakay niya dito. Habang napapaisip nga itong ating bida ay may biglang nagsalita. Ang lapit na ng mukha mo sa iyong phone. Nanlaki nga ang mata ni Dokja at napatingin sa nagsalita na nasa kanyang harapan. Ang nagsalita nga ay nagngangalang Yusan-ga, ang HR sa pinagtatrabahuhan niyang kumpanya. Nagulat nga si Dokja dito at biglang bati na muntik na mautol sa pagsabi ng hello sa babae. Pagkabanggit nga ni Dokja nito ay nagsalita naman agad ang babae na may patanong sa binata kung pauwi na ito. At mabilis naman tumugon ng oo itong binata at pagkatapos ay nagtanong sa babae kung siya rin ba daw ay pauwi. Habang paupo nga itong si Yusan-ga ay nasabi niya na sinwerte daw siya dahil umalis ang kanyang boss dahil meron itong business trip. Ang hindi alam nitong dalaga ay swerte rin itong ating bida dahil pag-upo ng dalaga ay naamoy ni Dokja ang napakabango na buhok ng dalaga. Nasabi pa nga ng ating bida na hindi daw niya lubos maisip na makakausap niya at makakatabi sa tren ang superstar ng kanilang kumpanya. Pagkaupo nga ni Yusan-ga ay nagtanong ito kay Dokja kung palagi ba daw itong sumasakay ng tren. Hindi naman ito nasagot ni Dokja dahil sa sobrang pag-isip sa swerte na kanyang nararanasan. Naisip pa nga ng ating bida at nakakasigurado na mula sa HR team hanggang sa finance team ay maraming nakapila para ma-escortan itong magandang dalaga. Nang hindi nga sumagot itong si Dokja ay bumuntong hininga itong si Yusan-ga at sinabing ninakaw ang kanyang bike. Napatanong naman agad si Dokja kay Yusan-ga kung nagbabike ito pauwi ng kanyang tahanan. Dahil hindi siya makapaniwala na ang magandang tulad niya ay nagbabike ng napakalayo. Tinagot naman ito ni Yusan-ga ng oo dahil nitong mga nakaraang araw daw hindi na siya nakakapag-exercise dahil sa OT at sumabay pa ang ibang isipin kaya sabi niya sa kanyang sarili na bakit hindi. Pagkatapos nga ng usapan nilang yun ay nagkangitian ito.
At nasabi nga ng ating bida sa kanyang sarili na pagkatapos daw niya na makita itong dalaga sa malapitan ay naintindihan na niya kung bakit nai-inlove ang mga lalaki sa dalaga. Pero yun daw ay wala sa kanya dahil itong babae nga daw ay nabubuhay ng ibang-iba kesa sa kanya. Dagdag pa nito na ang pagtatagpo nila ni Yusangao ay hindi lang ang rason kung bakit ang biyahe na ito pauwi ng kanyang bahay ay kakaiba sa nakasanayan niya. Habang nag-iisip nga itong ating bida ay nagsalita ng ibang lengguwahe itong si Yusangao. Hindi naman ito naintindihan ni Dokjo kaya gusto itong ipaulit sa dalaga. Pwede prestami dinero. Ang ibig sabihin daw noon ay pakiusap pahiramin mo ako ng pera. Ang ibig sabihin ng salitang Spanish na yon. Namangha nga sa dalaga itong ating bida dahil malaki daw talaga ang pagkakaiba nilang dalawa. Napatanong pa nga ito sa kanyang sarili kung saan babalak gamitin nitong dalaga ang lengguwaheng Spanish. At sinabi kay Yusangao na siya ay hard worker. Natuwa naman sa papuri itong dalaga at biglang sinilip ang phone ng binata at nagtanong kung ano daw ba ang pinagkakaabalahan nito sa kanyang cellphone. Itinaas naman agad ito ng binata dahil nahihiya ito na makita ng dalaga na nagbabasa ito ng nobela. Pero nakita na ito ni Yusangao kaya natanong niya kung nobela ba iyon. Sumagot naman ng oo itong binata at sinabing nag-aaral daw siya ng Korean, wag lamang ma-turn off sa kanya ang dalaga. Pagkasabi nga ng oo ng ating bida ay biglang nag-star-star nga ang paligid ng dalaga at kumikislap ang mga mata nito. Dahil gusto niya rin daw ang pagbabasa ng nobela at nasabi pa nga ng dalaga ang title ng nobela na gusto niya. At dahil sa nagustuhan niya ang topic ay tinanong agad ng dalaga itong ating bida kung sino ang gusto nitong manunulat. Pinagpawisan naman bigla sa hiya ang ating bida at nasabing sa tingin nito ay hindi iyon kilala ng dalaga. Nasabi pa nga ng ating bida sa kanyang isip na kahit saan daw siya ipadala sa impyerno ay hindi niya sasabihin ang pamagat at nagsulat ng kanyang binabasang nobela. Nagpatuloy nga siya sa pag-iisip na sinasabing tama, gusto ko magbasa ng nobela habang pauwi sa aking tahanan. Siguro ito ay sobrang nakakahiyang sabihin sa iba pero ito ang dahilan kung bakit ang araw na ito ay naging kakaiba kumpara sa araw-araw kong pagbabasa. Dito naman ay makikita natin ang screen ng cellphone ng ating bida at mababasa dito na ang pamagat ng nobela na kanyang binabasa. Ay The World After the End na sinulat ni Sing Seong at ang 3 Ways to Survive in a Ruined World. Ang mga nobelang ito raw ay palaging binabasa ng ating bida araw-araw sa loob ng 10 taon. Siguro ikaw ay napapaisip kung ano ang napaka-espesyal sa katapusan ng nobelang aking binabasa pero ito ay espesyal sa akin. Ang nobelang ito ay binabasa ko na simula pa noong 3rd year high school pa ako. Kahit pa noong ako ay binubuli. Okay yan naman ay noong hindi ko naipasa ang aking entrance exam at kinailangan na pumasok sa lokal na universidad. Malasing ma-admit sa FIBA Military. Kahit ngayon sa pagtatrabaho ko bilang contractor sa major na kumpanya at mapagpasa-pasahan ng iba't ibang kumpanya, nasabi pa niya na wala siyang napala kundi puro masamang memorya. Napamura na lamang siya at sinabi sa sarili na dapat na niyang itigil ang pag-iisip sa nakaraan dahil nasabi pa niya na wala naman daw siyang napala noon kundi puro masasamang memorya. Naisip pa rin nga niya na kahit ang pagtatapos ng mundo ay dumating ay wala siyang pakialam, bagkus ay matutuwa pa siya na masaksihan ito. Ngayong araw ay ang araw kung saan lumabas ang final ng Ruined World Survival, ang fantasy novel na mayroong 3,149 chapters. Ang kanyang dekadang pagbabasa na nagsimula sa pagtatapos ng kanyang pagkabata at nagwakas ng siya ay nasa hustong gulang na. Nagsulat sila ng mahigit 3,000 chapters para sa nobela na nag-a-average ng isang viewer sa loob ng 10 taon. Ang unang chapter ay nagkaroon ng 1,200 magbabasa, makalipas ang 10 chapter ay bumaba ito sa 20 at makalipas ang 50 chapter ay bumagsak na lamang ito sa 12. Nang lumaon ay isa na lamang pero minsang dalawa, pero mas magandang sabihin na aksidente lamang ang pagkakabukas dito, kaya pwede mong sabihin na ang nobelang ito ay ginawa para sa akin. Gusto ko sanang mag-donate sa sumulat pero hindi iyon maaari dahil ako ay mahirap lamang, kaya ang magagawa ko na lamang ay ang pasalamatan ito sa kanyang napakagandang sinulat na nobela. Tinubukan na rin nga niya itong i-recommende sa mga tao na sinasabing maganda talaga itong nasabing nobela pero tinawag lang siyang kulang sa pansin sa pag-aakalang ito ang manunulat. Nakalaliman ng kanyang pag-iisip ay may bumanggit ng kanyang pangalan at yun nga ay si Yusangao. Pinagpawisan nga itong ating bida dahil sa pag-iisip niya ng malalim ay nakalimutan na nito na nag-uusap pala sila. Nabanggit na lang dito ng ating bida na 1 taon na daw pala simula nang maging part sila ng iisang kumpanya kahit hindi naman iyon ang kasalukuyan nilang pinag-uusapan. Sumang-ayon na lang dito si Yusangao na napangiti at nasabing tama dahil maging siya ay ngayon lang naalala sa sobra ding busy nito. Sumang-ayon din naman si Dokjo at nasabing pakiramdam daw niya ay nitong nakaraang araw lamang iyon. Pero ang aking kontrata ay malapit nang matapos, ang sabi pa ni Dokjo habang napapatawa rin.
Nang hinayang naman sa narinig si Yusanga. Habang napunta naman ulit sa pag-iisip si Dokja na nalimutan daw niya na kakapromote pa lang nitong dalaga last month bilang full-time na empleyado dahil na rin sa kapansin-pansin nitong kasipagan sa trabaho. Sa pagpapatuloy ng kanilang usapan ay meron sanang sasabihin si Yusanga, kaya lang ay hindi ito natapos dahil nagsalita agad si Dokja na nasabi sa dalaga na nalimutan daw ng ating bida na batiin ito at humingi ng tawad sa late na pagbati. Pabiro pang sabi dito ng ating bida na dapat daw ay nag-aral din siya ng ibang lengguwahe katulad ng dalaga. Hindi naman sumang-ayon ang dalaga sa huling sinabi ni Dokja at nasabing hindi dahil meron pang pagsusuri sa kanyang trabaho. At nang may sasabihin pa si Yusanga ay naputol ito nang napunta na naman sa pag-iisip itong ating bida na sinasabing ayaw daw nitong aminin pero itong dalaga ay talagang nakakamangha. Kung itong mundo nga daw ay isang nobela, ang bida nga daw sa kwentong iyon ay isa sa katulad niya, yun daw ay inaasahan na dahil itong dalaga ay masipag at siya ay hindi. Dagdag pa ng ating bida na habang nagbabasa daw siya ng nobela ay nag-aaral naman itong dalaga, na nasabi pa niya na kaya hindi na nakakapagtaka na si Yusanga ay na-promote at siya naman ay patapos na ang kontrata. At nagsalita na nga itong dalaga na binabanggit ang pangalan ng ating bida. At tumugon naman si Dokja ng bakit. Kung gusto mo ay sasabihin ko sa iyo ang app na ginagamit ko, ang sabi ni Yusanga na gustong ipagpatuloy ang magandang pinag-uusapan nila kanina. At napunta na naman nga ang ating bida sa pananaginip ng gising na sinasabing kung ang kapalaran daw niya ay mag-iba, mula sa katotohanan papunta sa pantasya ay baka pwede rin siyang maging pangunahing karakter. Ginising na naman nga ni Yusanga si Dokja sa pananaginip ng gising sa pagtawag sa pangalan nito. Sumagot naman agad si Dokja at sinabing okay lang daw yon. At sumagot ang dalaga na may pagtataka kung anong sinasabi ng kausap nito. Nagpatuloy naman sa pagsasalita sa kanyang isip itong binata na sinasabing hindi daw niya alam pero isa lamang ang alam niya na ang kanyang kapalaran ay ang totoong buhay, at sa kapalaran niyang iyon ay siya ay si Dokja at hindi ang bida. At nasabi kay Yusanga na wala na daw halaga na sabihin pa nito ang app na gamit niya dahil ang buhay daw niya ay ang buhay niya. Napaisip naman itong si Yusanga sa narinig mula sa kausap at nabanggit ang pangalang Dokja at pinuri sa sinabi nito. Nahiya naman ng bahagya ang ating bida. At dito nga ay makikita natin na napatayo bigla itong dalaga at nabanggit na ibig sabihin daw pala noon ay meron ding buhay para sa kanya. Pagkatapos ay umupo na ang dalaga at nasabi kay Dokja na may natutunan daw siya sa kanya at pag-iigihan niya ito. Napasabi na lang ang ating bida sa kanyang isip na napatahimik niya lang itong babae at sa tingin niya daw ay okay lang iyon. Pagkatapos nga ng usapan ng dalawa ay biglang nag-vibrate ang phone ng ating bida na nangangahulugang meron siyang natanggap na mensahe. At sa oras na iyon ay wala siya kahit kaunting ideya na mangyayari iyon sa kanya. Ang sabi sa mensahe ay salamat sa iyo at ito ay nanggaling sa author ng TWSA. Nagulantang nga dito ang ating bida at hindi makapaniwala dahil ang manunulat na ito ay ang nagsulat ng nobela na may mahigit 3,000 chapter, kung saan ay siya pa lang ang nakatapos sa kasalukuyan. At para makasigurado ay minarapat ng binata na replyan ito na nagtatanong kung ito ba ang manunulat, di nagtagal ay may mensahe ulit galing sa manunulat na nagsasabing. Salamat sa iyo dahil sa iyo nakarating ako sa katapusan at nakapasok din sa paligsahan. Napatanong na lang ang ating bida sa kanyang sarili kung competition ba daw iyon ng TWSA. Nagpatuloy nga ang pag-uusap ng manunulat at ni Dokja at pagbati naman ang tugon ni Dokja na natanong pa tungkol sa competition. Sagot na nga ng manunulat ay hindi daw iyon kilalang competition kaya hindi niya iyon malalaman, alam na din daw niya kung kailan maniningil at yun daw ay ngayong araw. Dagdag pa ng manunulat na bilang pasasalamat ay mayroon daw siyang regalo sa ating bida sa matyaga nitong pagbabasa ng kanyang nobela sa loob ng 10 taon. At hiningi ang email address ng binata at binigay naman ito at nagtanong naman ang binata kung anong regalo ang kanyang matatanggap. Pagkatapos ng basahin ng ating bida ang mensahe ay biglang pinakita sa panel itong nilalang na may dalawang sungay na sinasabi rin sa panel na ano ang mangyayari sa mundo. Dagdag mensahe pa nga ng manunulat ang pagpapasalamat sa ating bida dahil nangyari nang maging posible ang istorya dahil parent sa kanya. Habang pinagmamasdan parent nga dito ng ating bida ang kanyang phone ay napapaisip ito tungkol sa competition na sinasabi ng manunulat dahil parang hindi daw ito nagbibiro. Naisip pa nga nito ang regalo na sinasabi ng manunulat sa kanya na inaakalang gift card at kung ganun nga daw ay kahit 50,000 nga daw na halaga ng pera ay okay na. Pagkatapos nga ay may dumating na mensahe sa kanyang email. Pinuksan naman agad ito ng ating bida at nasabing eto na ata ang regalo ko nang may pagka-excited. Nang pindutin ito ng ating bida ay isang mensahe ang tumambad na may pagpapasalamat at nagsasabing, Mr. Duke Joaquin simula saktong alas 7 ng gabi ngayong araw ay ang TWSA ay magiging isang paid content.
Ito ay makakatulong sa iyo at hinihiling ko ang magandang kapalaran para sa iyo. Pagkatapos namang mabasa ito ng ating bida ay nagpunta ito sa favorites ng kanyang phone para tingnan ang regalo na sinasabi pero nagtaka nang wala itong nakita doon. Sa kasalukuyang kaganapan nga ay napasabi na lang itong ating bida na hindi daw nito naiintindihan dahil ang kanyang nobelang nabasa na may mahigit 3,000 na chapters ay nawala nang wala man lang munang paalala. At makalipas nga ang ilang sandali ay may tumawag ng pansin sa lahat ng pasahero ng tren na sinasakyan ng ating bida dahil ang nangyayari sa tren ay katulad ng pag-emergency stop. At itong si Yusango nga na sobrang abala sa pag-aaral ng ibang lengguwahe ay napatigil na rin sa kanyang ginagawa at napapatanong kung ano daw ba ang malakas na tunog na iyon. Takot na nga ang ibang nakasakay sa tren dahil na rin sa pagtatangkang biglang pagtigil ng sinasakyan ng mga ito. Sinasabi pa ng iba na inaatake daw sila ng terorista habang ang iba ay nagsisigawan na sa takot. At sa panel na ito ay makikita ang isang nakakatakot na bagay na makikitang natutuwa pa sa kabila ng nangyayari. Makikita naman natin dito na huminto na sa pag-abanti itong tren na sinasakyan ng ating bida. Napakapit na nga sa braso ng ating bida itong si Yusango na natanong pa ng ating bida kung okay lang ito. Tumagot naman itong si Yusango na okay lang ito at nagtanong naman sa ating bida kung ano ang nangyayari. Tinagot naman ito ng ating bida na sinasabing huwag mag-alala dahil wala lang daw iyon. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na eksaktong alas 7 nang magsimulang maganap ang kasalukuyang pangyayari, at bigla nitong naisip ang nabanggit ng manunulat na paid content na magsisimula ngayong araw sa ganap na 7 PM. Nag-anunsyo na nga din ang nagmamaneho ng tren na sinasabing lumikas na ang lahat habang ang usok sanhi ng biglaang paghinto ng tren ay dama-dami. Natatakot na nga dito si Yusango at nagtanong na naman sa ating bida kung ano ang nangyayari, habang ang ating bida ay pilit ding inaalam ang nangyayari kahit meron na itong naiisip na posibleng dahilan. Kasunod nito ang pagkakarinig ng ating bida sa kakaibang tunog. At nagpakita ang liwanag na kumukorteng kuryente at nakatawag ng atensyon ng lahat lalo na ang ating bida. At bigla nga na may nagsalita sa direksyon ng liwanag na sinasabing ang libreng paggamit sa planet number 8612 ay tapos na. At ang unang pangyayari sa pagtatapos ay magsisimula ngayon. Takot nga ang mga nakarinig at ang ating bida ay napapaisip pa rin dahil ang pangyayaring ito ay pamilyar sa kanya. Sa pagpapatuloy ng kwento ay makikitang nakatingin sa itaas ang ating bida at lahat ng pasahero kung saan naroroon ang lumiliwanag dahil tila may gustong lumabas mula dito. Habang pinagmamasdan nga ito ng ating bida, nasasabi nito sa sarili na hindi daw niya alam kung bakit ang mga katagang narinig nito ay nagpapaalaala sa kanya ng pag-uumpisa ng napaka-pamilyar na istorya. Pero hindi yun sapat na basehan, sabi ng ating bida sa kanyang isip. Dokeby, ang patanong na salita ni Yusango sa hindi kapani-pani walang nakikita nito. Pistulang nabingi naman ang ating bida sa lumabas sa bibig ni Yusango kaya lumingon siya dito at gustong ipaulit ang nasabi. Pagkalingon nga ng ating bida ay nakita niya ang dalaga na ng lalaki ang mga mata sa nakikita. Kaya hindi na inantay ng ating bida ang sagot ng dalaga at tumingin na din agad ito kung saan nakatingin ang dalaga. Sa totoo lang ay imposible talaga itong mangyari pero, nasabi ng ating bida sa kanyang isip habang mabilis na lumilingon kung saan nakatingin ang dalaga. Sumingit na rin sa isip niya kung ano ang nabanggit ni Yusango at ito ay, may dalawang maliit na sungay. Nakasuot ng damit pang trabaho at lumulutang sa hangin. Hindi ito pwedeng matawag na diwata. Hinala din para tawaging anghel at mukhang inosente para tawaging demonyo. Base sa nabasang nobela ng ating bida. Nakita na nga ng ating bida ang sanhi ng pagkatulala ni Yusango at ng mga kasama nila sa tren. Habang kung ano-ano na ang usap-usapan sa paligid nila dahil kita nila ang nabubuong isang bagay mula sa liwanag sa kanilang harapan. Ano yan? Ang tanong ng isang lalaki sa kasama niya sa tren na wala ding alam. Dahil ang tunay lamang na may alam ay ang ating bida na napatulala na dahil hindi makapaniwala sa nakikita. Dito naman ay napayakap na nga talaga itong si Yusango sa braso ng maswerte nating bida habang ang mga tao ay natatakot, nagugulat at hindi makapaniwala sa bagay na nasa harapan nila. Sa oras na ito ang katang isip ay nilamon na ang totoong buhay. Katagang nabanggit ng ating bida na si Dokja sa pagkakita nito sa nilalang na lumulutang. At masayang nagsalita sa ibang lengguwahe ang nilalang na lumulutang pero hindi iyon maintindihan ng mga naroroon. Ew, napakapangit. Ang sabi ng iba at ang iba ay inakala na gawa ito ng computer o kaya kung ano man kaya kinukuhanan nila ito ng larawan dahil ito ay kakaiba. Lahat sila hindi nila alam kung ano ang nangyayari maliban sa akin. Ang bagay na iyan ay isang dokeby sabi ng ating bida sa kanyang isip. Sa panimulang pahina ng TWSA ay isang dokeby din ang lumabas.
Ang nilalang na ito ay nagdala ng trahedya sa mahigit 3,000 chapter ng 3 Ways to Survive the Apocalypse. Napapahigpit na nga ang hawak ng ating bida sa kanyang phone dahil sa hindi kapani-paniwalang kanyang nasasaksihan. Na ang napakaparehas na Dokkaebi ay nasa kanyang harapan ngayon. Sa tingin ko nagsasalita siya ng Spanish. Kausapin ko kaya siya. Ang patanong na sabi ni Yusanga sa ating bida. Hindi mo alam ang nilalang na iyan. Tatanungin mo ba ito kung pwede kang pahiramin ng pera? Sagot ng ating bida na may itsurang hindi maintindihan dahil sa nasabi ng dalaga. Pwede o kung ano man yan ay hindi makakatulong yun sa atin ngayon. Ang wika pa ng ating bida sa isip nito na natakot bigla sa gusto sanang gawin ng dalaga. Ang language patch ay nagkaproblema ng kaunti. Naririnig na ba ako ng lahat? Ang patanong na sabi naman ng Dokkaebi. Hoy, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Patanong na sagot ng isang lalaking walang alam. Anong sabi mo? Ang sagot ng Dokkaebi. Gumagawa ba kayo ng pelikula? May pupuntahan pa kasi akong audition ang sabi ng matapang na lalaking walang alam. Audition sa gantong oras, dapat siguro ay nag-research pa ako ng maigi. Ang tugon ng Dokkaebi habang tumatawa. Sabi nila sa akin makakakuha ako ng maraming customer kapag nilagay namin ang paywall sa ganap na 7:00. Ang sabi pa ng Dokkaebi. Di naman ito naintindihan ng lalaki kaya nasabi nito na kung ano daw ba ang pinagsasasabi ng nilalang na ito. Magsihinahon kayo at umupo dahil may sasabihin akong napakahalaga para sa inyo sabi ng nilalang sa lahat. Ano iyon? Bakit hindi mo nalang paandarin ang sasakyan? Ang sabat naman ng isa pang siga na lalaki. Hindi mo ito pwedeng gawin sa amin ang dagdag pa ng siga. At gusto pang pagbayarin ang Dokkaebi sa nagawa daw nito. At nagsigawan na nga ang mga tao na animoy nagpoprotesta sa pagsangayon nila sa lalaking siga at walang alam na nagsalita. At lumipat na nga ang panaw sa ating bida na habang natutunghayan ang kaguluhan ay naiisip na nakakasigurado daw siya na alam niya kung ano kakahantungan ng kaguluhang ito. Kailangan kong pigilan sila. Dagdag pa ng ating bida at sinabi kay Yusanga na wag itong gagalaw. Di naman ito naintindihan ng dalaga. Napakaingay dito hindi ba? Sabi ko sa inyo na tumahimik kayo. Ang galit na sigaw ng Dokkaebi. Kasabay ng sigaw na iyon ay bigla na ang galang may pumutok na maihahalin tulad sa pagputok ng lobo na puno ng tubig. At nakita ng mga tao ang lalaki na unang kamamprante sa nilalang, nagtalsikan ng dugo ng lalaki dahil sa pagputok ng ulo nito. Tumulo na nga ang napakaraming dugo habang pabagsak na ang lalaki. At nabalot na ng takot ang lahat ng pasahero ng tren dahil sa natutunghayan ng mga ito na pagputok ng ulo ng mga taong animoy nagpoprotesta sa ingay. Hindi kami gumagawa ng pelikula. Ang sabi ng Dokkaebi habang nakatawa. Hindi rin ito isang panaginip. Okay yan naman ay nobela. At lalong hindi ito ang totoong buhay na nakasanayan ninyo, naiintindihan nyo ba? Ang galit na wika ng Dokkaebi sa mga tao na naruroon. Sa mga nangyaring iyon ay makikita ang ating bida at si Yusanga na tinatakpan ng bibig dahil sa takot na madamay. Ayaw ko man itong aminin pero ito ay totoo, at dahil sa nakikita kong dugong mabilis na kumukulay sa sahig, ang aking pagdududa at hindi paniniwala ay unti-unting nawawala. Ang sabi na lang ng ating bida sa kanyang isip. Lahat kayo hanggang ngayon ay maganda ang buhay diba? Nakakahinga kayo, nakakakain, nakakadumi at nakakapagparami ng walang binabayaran, ang pasigaw na sabi pa ng Dokkaebi. In-enjoy ninyo ang karapatang mabuhay pero ngayon ay tapos na ang mga iyon. At pasigaw pang sinabi ng nilalang na hindi libre ang mabuhay tama ba? At hindi na nga magkaintindihan ang mga tao sa takot habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng Dokkaebi. Pagkatapos ay makikitang may isang lalaki na naman na umistorbo sa pagsasalita ng Dokkaebi na tinatanong kung gusto daw ng nilalang ng pera. Ang lalaki naman ay mukhang seryoso sa sinasabi nito. Narinig naman iyon ng ating bida at ni Yusanga na nakabantay sa mga nangyayari. Iyon ba si Mr. Han ng finance team? Tanong ng ating bida sa dalaga at sinagot naman ayon ng mabilis na pagsang-ayon ng dalaga. Nasabi pa ng ating bida sa kanyang isip na ang lalaking iyon daw ay natanggap sa trabaho dahil sa kanyang koneksyon. At lumipat na ulit ang panel sa nagngangalang Mr. Han. Kung pera ang gusto mo, bibigyan kita kahit magkano ang sabi nito sa Dokkaebi. Ino-offerin mo ako ng pera mo ha? Ang sagot ng nilalang. At sinabi ulit ng lalaki na bibigyan niya ang nilalang ng pera kung hahayaan siya na makalabas ng tren. At napaisip ang Dokkaebi at nasabi ang halaga ng pera para sa mga tao. Sumang-ayon naman itong si Mr. Han at nasabing oo na nasosolve ng pera ang lahat habang may inaabot na pera sa nilalang. Nang pagkasabing iyon ni Mr. Han ay makikitang sa pag-snap ng daliri ng Dokkaebi ay nasunog ang mga perang inaabot ni Mr. Han sa kanya. Kasabay noon ang pagsabi ng nilalang na, ang inaalok mo sa akin ay dito lamang sa planeta nyo nagagamit.
Ang papel na iyon ay walang halaga sa microscopic dimension, kapag inulit mo pa ang katulad nito ay sasabog ang ulo mo, ang babala ng Dokkaebi. At naiwang hinayang na hinayang sa pera itong nagngangalang Mr. Han. Wala ng oras para sa walang kabuluhang pag-uusap, ang utang mo ay lumalaki tulad ng sabi ko at hindi ako mag-iabalang ipaliwanag sa'yo, mas mabilis para sa'yo kung susubukan mong kumita ng pera ng ikaw lang. Ang panapos na salita ng Dokkaebi sa usapan nila ni Mr. Han. Pagkatapos ay lumipad na ito paikat sa tren habang sinasabing, ang Channel B7623 ay bukas na at ang constellations ay pumapasok na. Takot naman itong mga tao na nadedaanan ng Dokkaebi. Kasabay nga ng huling sinabing iyon ng Dokkaebi ay sabay-sabay naglabasan ang screen sa harapan ng mga tao sa tren. Ang pangyayaring iyon naman ay nagbigay sa mga tao ng iba't ibang ekspresyon. May natatakot, naguguluhan, hindi alam ang gagawin at meron ding parang natutuwa pa sa nangyayari. At lumipat ang panel sa ating bida na si Kim Dokja na pinagmamasdang maigi ang nasa screen na parang alam niya itong e-operate. At dumating na daw ang unang pangyayari sabi sa mensahe. Pagkatapos noon ay nag-iba ang nasa screen. Tinasabi dito na ang unang senaryo ay kailangan mong patunayan ang sarili mo sa pagpatay ng isa o maraming nabubuhay na nilalang. Ito ay may kategoryang main. Difficulty, F. Time limit, 30 minutes. Rewards, 300 coins. Penalty for failure, death. Good luck sa inyong lahat at aasahan ko ang kawili-wiling istorya ninyo. Ang sabi ng Dokkaebi na may nakakatakot na mukha at bigla na lang naglaho. Maririnig ang bulong-bulungan ng mga tao na gusto nang makaalis sa loob ng cabin ng tren dahil sa takot na natunghayan ng mga ito. Nanginginig na nga din sa takot itong si Yusanga na tinatangkang tumawag sa pulis para humingi ng tulong. Napansin naman ito ng ating bida kaya sinabihan niya ito na kumalma. Sanga, di ba nalaro mo na ang laro na kasalukuyang ginagawa ng development team di ba? Tanong ng ating bida na may seryosong mukha. Alam mo ba yung larong kakaunting tao lang ang nabuhay sa apocalypse? Ang patanong pang sabi ng ating bida. Tinagot naman iyon ni Sanga na kung ano naman daw ba magagawa nun sa sitwasyon nila ngayon. Tinagot naman ito ng ating bida na isipin daw ng dalaga na part sila ngayon ng laro na iyon. Hindi naman masyadong maintindihan ni Yusanga ang sinasabi ng ating bida na nakatingin sa kanyang system. Tinabi pa ng ating bida na isipin na lang daw ng dalaga na kada laro ay may patakaran, kailangan lang daw nila na sundin ang patakaran na iyon. Dagdag pa ng binata na kailangan daw nilang malaman ang patakaran na iyon. At nagsimula na nga itong ating bida na tingnan ang nangyayari sa paligid, sa pagbabakasakali na makahanap ng clue sa rules ng posibleng laro na kinabibilangan nila. At pumasok na nga sa isip ng ating bida na si Kim Dokja ang Dokkaebi na nagpakita kanina. Mga katawang walang buhay na nagkalat sa cabin ng tren, mga office workers na nanginginig at balot ng dugo, at matandang babae na mataimtim na nagdarasal sa kanyang upuan. Hindi ko pero lubos maisip na ito ay talagang nangyayari ngayon pero hindi ko na ito maitatanggi. Wala akong ibang pamimilian kundi tanggapin ito, ang sabi ng ating bida habang ang ibang tao ay nakikiusap na pagbuksan ang pinto ng tren habang ang iba ay nag-iisip na sirain ito gamit ang hammer. Sa pag-aakalang pag nakaalis sila sa cabin ng tren ay ligtas na sila. Hindi ko alam kung bakit pero ito ay maliwanag na ang TWSA na binasa ko sa loob ng mahigit 10 taon ay unti-unting nabubuhay sa aking kanyang harapan ang sabi pero ng ating bida sa kanyang isip. At nagpatuloy pa nga sa pag-iisip ang ating bida kung anong dapat niyang gawin para mabuhay base sa apocalyptic novel na nabasa nito. Habang ginigisa nga ng ating bida ang mga bagay-bagay malaman lang ang dapat nitong gawin ay may biglang nagsalita na pinapakalma ang lahat. Huminga kayo ng malalim at itigil ang inyong mga ginagawa. Kung mahinahon na kayo, pwede ko na bang makuha ang inyong atensyon? Ang sabi pa ng matipunong lalaki na bigla na lang nagsalita sa loob ng cabin ng tren. Katulad ng alam ninyo sa national emergency na katulad nito ay kahit maliit na kaguluhan ay pwedeng mauwi sa mabigat na problema, kaya simula ngayon ay ako na ang mamamahala dito ang dagdag pang sabi ng lalaki. Hindi naman naniniwala ang mga tao sa sinasabi ng lalaki dahil hindi nila ito kilala, bukod pa roon ay nasabi nitong national emergency ang nangyari sa loob ng cabin ng tren na mahirap paniwalaan, kaya pinagpapaliwanag pa nila ito sa nabanggit nito. Kaya't nagpaliwanag na ang lalaki na sinasabing siya daw ay Army Lieutenant na kasalukuyang naglilingkod at nabibilang sa pangkat 6,502. Sa pagpapakilalang iyon ng matipunong lalaki ay nakuha nito ang atensyon ng ating bida na si Dokja na nakilala ang nagsasalita sa nabasa nitong nobela, kaya nanlaki ang mga mata nito habang nakatingin sa nagpakilalang lieutenant. Nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag itong lalaking nagpakilalang military lieutenant. Sinasabi nito na nakatanggap daw siya ng utos mula sa kanyang pangkat.
Nang pagkabasa nga ng mga tao sa nilalaman ng mensahe ay nagulantang ang mga ito dahil tunay na national emergency na ang nangyayari. Kaya nagtanong agad ang lalaking ito sa Army Lieutenant kung ano daw ba talaga ang nangyayari. Sinusubukan ko ang aking makakaya para makontak ang base militar pero di na natapos ang sinasabi ng lieutenant dahil nagsalita itong lalaking nakaputing kasutin. Ang Blue House, na-contact mo na ba ang president? Ang dagdag pang tanong ng lalaking sobrang natatakot na sa mga nangyayari. Humingi naman agad ng tawad ang lieutenant dahil siya ay isa lamang daw sundalo kaya wala itong direktang contact sa Blue House. Kung ganun ay paano mo makokontrol ang nangyayari dito? Ang papiloso pong galit na sagot ng lalaking nakaputing kasuotan. Sa kabilang doka naman ay makikita ang ating bida na nakikinig sa usapan ng dalawa at nasasabi sa kanyang isip na alam daw niya na ang nangyayari ay magiging national emergency kaya hindi na ito nagulat sa nasabi ng lieutenant. Pero may isang bagay na nasorpresa ako, ang dagdag pa ng ating bida na parang may naaalala mula sa mungkahi ng sundalo at pangalan nito. Kilala ko siya, hindi ko pa siya nakilala sa personal pero kilala ko siya sa pangalan. At pinakilala na nga dito ang lieutenant, ito ay nagngangalang Yeon Song Lee, Army Lieutenant ng Republic ng Korea at may bansag na steel blade. Pero ang ating bida ay iba ang pagkakakilala dito dahil ang lieutenant daw na ito ay isa sa supporting characters ng TWSA. At dito nga ay makikitang hirap pere na paniwalaan ng ating bida ang nangyayari dahil ang character galing sa TWSA ay talagang nagpakita. Bukod pa roon ay ang pagkilas nito at pananalita ay katulad din ng nasa nobela ang sabi pa ng ating bida. At sa tagpong ito ay napatigil sa pagkamot sa ulo si Dokja dahil biglang naalala na naman nito ang pagpapakita ng lieutenant. At naitanong sa sarili kung ganto ba daw ipinakilala itong lieutenant sa kwentong TWSA na kanyang nabasa. At mabilis niyang nasabi na hindi, ako ay nakakasigurado na hindi ganto ipinakilala si Yeon Song Lee sa Esther yang nabasa ko, siya ay lalabas pagkatapos pa ng unang senaryo sa TWSA, ano kaya ang nangyari? Ang sabi ng ating bida sa kanyang isip. Kung mababasa ko lang ulit iyon, malalaman ko kung ano ang eksaktong nangyayari inis na sabi ng ating bida, dagdag pa nito habang naghahanap ng kopya ng kwentong TWSA sa iba't ibang websites. At habang naghahanap nga ng kopya ng kwento itong ating bida ay may isang lalaking sumisigaw, sinasabi nito na ang Prime Minister ng kanilang bansa ay may public speech sa internet, at dala ng kameratesen nito ay nasabi pa na totoo nga daw na nasa level 1 national emergency ang kanilang bansa. Narinig nga yun ng ating bida na si Dokja at ng dalagang si Yusanga kaya dali-daling binuksan ng dalaga ang phone at pinanood. Mga mahal kong mamamayan ng Korean. May report na sinasabing may pag-atake ng mga hindi makilalang terorista sa Seoul at sa iba pang bahagi ng bansa. Ang gobyerno ay lalabanan ang mga ito sa lahat ng paraan. Ang sabi ng Prime Minister. Ito ay nasa TWSA din. At oo ito ay mas madaling maintindihan sa pagsabing inaatake kami ng terorista, pero ngayon na naririnig ko na, ito pala ay nakakatawa pakinggan. Ang sabi ng ating bida sa kanyang isip. Ang mga tao naman ay napapatanong kung bakit ang Prime Minister ang nakikita nilang nag-speech at hindi ang kanilang President. Siguro daw ay nakuha na ng terorista ang President, sagot naman ng isa. Nang pagkarinig nga ito ng kausap ay tinanong kung totoo ang sinabi nito tungkol sa President. Nasabi na lang ng lalaking ito na hindi daw siya sigurado dahil nabasa lamang niya iyon sa comment section. Hindi chismis lamang iyon, ang sabi ng galit na lalaki na parang ayaw niya sa nasabi ng kausap tungkol sa kanilang president. Hindi iyon chismis lang. Malalaman ninyo iyan mamaya, ang seryosong sabi ng ating bida na palihim na nakikinig sa usapan ng dalawang lalaki. At kasunod nga ng alingangaw ng sunod-sunod na putok ng baril na maririnig mula sa kanilang pinapanood ay sa sobrang gulat ng mga babaeng ito ay nabitawan na nila ang kanilang phone. Ang pinapanood pala ng mga babaeng nagsigawan na iyon ay ang speech ng kanilang minister. Nagsigawan sila dahil napanood nila mismo kung paano pagbabarilin ng sinasabing terorista ang kanilang minister. Kasunod ng nakakakilabot na pangyayaring iyon ay may lumabas sa live ng minister na Dokey B. Na nakatingin sa minister habang sinasabing, sinabi ko na sayo. At bigla na lamang humarap sa kamera itong Dokey B na may sobrang nakakatakot na ekspresyon ng mukha habang nagsasalita. Tinabi pa ng nilalang na hindi ito biro lang katulad ng terrorism. Ang Dokey B pa lang ito ay ang Dokey B na nagpikiti din sa cabin ng tren ng nakalipas na minuto. At parang alam nito na nakikinig sa kanya ang mga nasasakupan nito kaya kinausap nito ang mga tao gamit ang live ng minister. Tingin ko hindi pa rin siguro ninyo naiintindihan sa tingin ba ninyo naglalaro tayo ngayon, nalaman ko sa paghahanap ko ng impormasyon sa bansang ito ay magagaling daw kayo sa laro.
Kaya susubukan ko ang galing ninyo, tataasan ko ang hirap ng unang senaryo, ang sabi ng Do kay B na naiinis sa mga tao na hindi naniniwala sa kanya. Sa sinabing ang iyon ng Do kay B ay biglang lumabas ang natitirang oras bago matapos ang unang senaryo. At nakita na nga ng mga tao ang dating 30 minutes ay meron na lamang silang 24 minutes bago matapos ang unang senaryo. At pagkasabi nga ng Do kay B na tataasan nito ang hirap ng unang senaryo ay ang dating 23 minutes pa nilang natitira ay bumagsak na lamang sa 10 minutes. Ang mga tao naman ay nakatingin na sa screen na para bang naghahanda ang mga ito sa mga posibleng mangyayari. At habang ang mga tao nga ay naghahanda sa mga posibleng mangyari, ang nabawas namang oras ay nag-a-apply na sa kani-kanilang system. At dahil nga parang ayaw gawin ng mga tao ang unang senaryo ay nagalit ang Do kay B kaya nasabi ng naturang nilalang na magdadagdag ito ng penalty. Ang penalty ay kapag wala pang namatay pagkatapos ng 5 minuto ay lahat ng nabubuhay sa kaban ng tren ay mamamatay. Pagkatapos ngang marinig iyon ng mga tao ay nagpanik na naman ang mga ito dahil parang normal lang sa nilalang na pumatay ng inosenteng tao. Kaya kanumprante na naman ng mga ito ang lieutenant na si Yeon Song Lee dahil sa pagpresente nitong magkokontrol sa lugar. Narinig mo ba ang sinabi ng nilalang na yon? Army man, anong gagawin natin, nasaan na ang mga pulis? Ang panik na tanong ng mga tao kay Yeon Song Lee. Pakiusap, huminahon kayong lahat at makinig kayo sa akin, ang sagot ng lieutenant na si Yeon Song Lee na walang magandang maisagot sa mga katanungan ng mga tao dahil maski siya ay kinakabahan sa pwedeng mangyari at wala siyang magagawa roon. Samantala ang dalawa naman nating bida ay nakikinig lang at nakatingin sa mga kaguluhan, ngunit itong si Yoo Sang-ga ay talagang nanginginig sa kaba. Magaling, lahat ay nangyayari base sa pagkakaalaala ko, ang sabi ng ating bida sa sarili na may seryosong mukha na parang alam nito ang mga nangyayari at mga mangyayari pa. Ang pangyayari ay unti-unting nagaganap at katulad din sa pagsisimula ng TWSA. Pero hindi ko mapigil ang isipin na parang may hindi tama. Ang dagdag pa ng ating bida na si Kim Duk-ja. Dahil nga daw ay itong si Yeon Song Lee na isa sa importanteng tauhan sa 3 Ways to Survive the Apocalypse na nabasa ng ating bida. Ay nagpakita na sinasabing ito ay sa pangalawang senaryo pa dapat magpapakita at makikilala. Patanong pa ng ating bida sa kanyang sarili ay kung nagpakita na agad itong si Yeon Song Lee ay bakit hindi pa nagpapakita ang karakter na makikita sa larawan. Kung tama ang pagkakaalaala ko, ang lalaking iyon ay magpapakita na anumang oras simula ngayon ang sabi pa nga ng ating bida. At bigla na lamang na may narinig na putok ng baril ang isang ito. Nagsigawan na nga ang mga tao sa kanilang kaban dahil sa takot. Ang sabi pa ng iba may tao daw na pinagbabaril sa kabilang kaban na nasa likuran lang nila. Ang iba naman ay sinasabing huwag papasukin sa kanilang kaban ang nasa kabila sa takot na madamay. At nang may isang lalaki nga na gustong hawakan ang pinto para hindi makapasok ang mga nasa kabila. Nang malapit na niyang mahawakan ang pinto ay hindi na iyon natuloy dahil may biglang lumabas na napakalakas na kuryenteng harang dito. At ang lalaki naman na gustong hawakan ang pinto para hindi makapasok ang mga nasa kabila ay sobrang nagulat na parang hihiwalay na ang kaluluwa nito sa kanyang katawan sa sobrang pagkagulat. Gulat na gulat nga ang mga tao sa pangyayari. Ang lalaki naman na nagtangkang hawakan ang pinto ay napamura na lang sa gulat at nasabing meron daw hindi makitang harang na hindi nila malaman kung ano. Habang hawak-hawak nga ng lalaking ito ang kanyang kamay ay nagulat na naman ito nang may narinig na lang ang mga ito na nagsalita sa kanilang isip. Walang makakapasok o makakalabas ng kaban hanggat hindi tapos ang unang senaryo. Dito naman ay makikita peren nga sa live ng Prime Minister ang Do kay B na makikitang palutang-lutang habang nagsasaya na parang alam nito ang mga nangyayari sa kanyang nasasakupan kahit wala ito roon. Haha, nagiging interesante na ang nangyayari sa ibang kaban pero ang iba ay hindi peren nagsisimula. Ang sabi ng Do kay B na masayang nagpapalutang-lutang na parang may masamang gagawin na naman. Sige, bibigyan ko kayo ng kaunting kaalaman para mangyari na ang dapat mangyari. Ipapakita ko sa inyo kung anong mangyayari kapag wala kayong ginawa pagkatapos ng 5 minuto ang sabi ng Do kay B. At sa pag-snap nga ng Do kay B ay may lumabas na screen sa kanilang harapan na may ipinapalabas na mga estudyanteng takot na takot at hindi alam kung anong gagawin. Nakilala naman ng isang lalaki kung saang school iyon at nasabing, yan ang Taipong Girls High School. Ang mga babae naman ay makikita nating takot na parang masisiraan na ng ulo at ang iba naman ay umiiyak habang nagdarasal. At nagtakbuhan na nga sa takot ang mga babaeng ito sa hudyat ng tunog na kanilang narinig sa kanilang isip dahil kasabay din nito ang pagputok ng ulo ng tao na maririnig sa screen. Pinakita na rin dito si Kim Duk-ja at Yoo Sang-ga na ating bida na pinagpapawisan sa mga nagaganap at magaganap pa. Lumagpas na kayo sa nakatakdang oras. Magpapatuloy sa pag-checkout.
Ang sabi ng system sa kanilang napapanood. Nang marinig iyon ni Kim Dokja ay napapikit na lamang ito dahil alam nito na talagang karumal-dumal ang mga kasunod na mangyayari. At ayun na nga ang nangyari, makikita natin na ang babaeng nakaupo na ito ay bigla na lang sumabog ang ulo at ang iba naman ay sumisigaw habang humihingi ng tulong. Ang mga babaeng ito naman ay nagtakbuhan habang umiiyak sa takot at sumisigaw na palabasin niyo ako. Kasunod-nod ay bigla na lang narinig nitong babaeng maikli ang buhok ang pagsabog ng ulo ng babaeng nakasunod sa kanya. Habang nangyayari ang kaganapan sa kanilang napapanood ay lumipat ang eksena sa loob ng kaban, kung saan naruroon ang ating mga bida at makikita ang ibang tao, na sa ekspresyon ng mga mukha nito ay parang alam na nila kung gaano kaseryoso ang kanilang kalagayan. Ang mga babaeng ito naman ay pinagpapawisan na din sa karumal-dumal na nasasaksihan. At lumipat na naman ang tagpo sa Taipong Girls High School, makikita ditong may babaeng sinasakal ng isang babae na nagbabakasakaling magawa ang unang senaryo at mabuhay. Ang babaeng sumasakal ay gustong gawin ang unang senaryo na pumatay ng kahit anong nabubuhay, dahil nasaksihan nito ang pagkamatay ng mga nabigong magawa ang unang senaryo sa takdang oras. Tuloy nga sa pagsakal ang isang babae sa kaklase nito at ang sinasakal naman ay walang magawa kaya tuluyan na itong nalagutan ng hininga. Kitang-kita nga ng mga tao sa kaban ang pangyayari at halos ayaw ng pumikit ng mga ito sa sobrang hindi kapani-paniwalang kanilang nasasaksihan. At bumalik ang panaw sa babaeng sumakal. Ito ay buhay ngunit maririnig ang hikbi ng babae habang may tubig na tumutulo sa baba ng mukha nito. Pinakita na nga ang mukha ng babaeng sumakal at makikitang parang nawala ito sa katinoan. Kasabay nga noon ay ang pag-announce ng system sa nakagawa ng unang senaryo at nakaligtas. GLE, second year at D-class sa Taipong Girls High School, angkay sa isang nakaligtas sa channel BAY23515 ang sabi ng system. Pagka-announce nga ng system ay pinakita na ulit itong do kay Bina tumatawa habang sinasabing, "Ano sa tingin nyo, masaya di ba?" Ang insultong tanong ng nilalang. Ang ating bida naman ay makikitang gigil na din sa mga nangyayari kahit alam na niya ito bago pa man mangyari. Ang mga tao naman ay nanginig na ang buong katawan dahil naiisip nila na kailangan din nilang gawin ang bagay na napanood nila kung ayaw nilang mamatay. At nagkatinginan na nga ang mga tao dahil na nga din sa napanood nilang pagpatayan ng mga estudyante. Dagdag pa sa pagpapaliwanag ay baka atakihin na lang silang nang hindi nila alam ng isa sa kasama nila sa kaban. Ang iba naman ay napamura na, habang ang iba naman ay pinanghina at napaupo na sa sahig. Dahil nalaman na ng mga ito kung gaano talaga kaseryoso ang kanilang kalagayan sa oras na iyon. Sa napanood ni Yusangao ay pati kay Dokja ay nawala na ito ng tiwala, kaya bumitaw na ito sa pagkakakapit sa braso ng binata. Awang-awa nga sa sarili itong si Yusangao habang nanginginig dahil sa naiisip nito na babae siya at walang magagawa laban sa mga lalaking kasama nito sa kaban. Si Dokja naman ay tiningnan na lamang ang kalagayan ni Yusangao habang nag-iisip na naman. Hindi mapakali si Dokja dahil parang meron itong inaantay na tao na hindi pa nagpapakita base sa kwento na kanyang nabasa na nangyayari sa totoong buhay. Nasabi pa ni Dokja na isa-isang nangyayari ang pamilyar na event pero bakit hindi pa nagpapakita ang isang individual. Dito naman ay makikitang naghahanap pa rin itong ating bida ng kopya ng TWSA, dahil aniya ay kung mababasa daw niya ulit iyon ay malalaman niya kung anong dapat gawin. Napapamura na nga din ang ating bida dahil sa hindi pagsikat ng TWSA, dahil kung sikat daw ito ay maraming magtatangka na i-share ito sa iligal na paraan. At bigla na lang may pumasok sa isip ni Dokja na naging dahilan para gawin na niya agad iyon. Naisip nga ng ating bida ang usapan nila ng author ng TWSA, at ang nasabi ng author na dahil natapos ng ating bida ang nobela ay meron itong regalo sa kanya. Pinuntahan na nga iyon ng ating bida at tumambad sa kanya ang file sa baba ng huling mensahe ng author at agad na nga niya iyon pinindot para makita. At tumambad nga sa ating bida ang laman ng file na may pamagat na 3 Ways to Survive the Apocalypse. Hindi naman makapaniwala ang ating bida na sa ekspresyon ng mukha nito ay parang nakakita ng napakaraming ginto. Nanlaki na nga din ang mga mata nito, pumikit at pinunasan dahil baka siya ay namamalikmata lamang dahil talagang kailangan niya ang bagay na iyon. Tinend ba niya sa akin ang kanyang nobela bilang regalo? Hindi ba ito iligal? O kaya naman hindi na iyon mahalaga dahil siya naman ang nagsulat? Ang mga tanong ng ating bida sa kanyang sarili habang sinusuri ang nobela. Kasabay ng tunog ay lumabas ang system ng ating bida. Lahat ng nakaligtas sa TWSA ay nakatanggap ng attribute at kasanayan na nakakonekte sa attribute sabi sa isip ng ating bida. At tiningnan na nga ni Dokja ang kanyang system na parang may hinahanap. At nang parang hindi niya iyon mahanap sa kanyang system ay pumikit ito at sinabi ang mga katagang, attributes window.
Dahil kailangan daw niyang malaman at mapag-aralan ang kanyang attribute. Pagkasabi ng ni Doc John ng katagang attributes window ay tumunog na naman ang system dahil nagpikita ito ng resulta ng command ng ating bida. At bumungad nga sa ating bida ang nakalagay sa system na ang attributes window ay hindi pwedeng mabuksan, hindi naman makapaniwala ang ating bida sa resulta. Kaya inulit ni Doc John ang command ngunit ganun pa rin ang resulta sa system kaya napamura na lamang ito dahil impossibly nga na wala siyang attribute. At makikitang nang lumo ang ating bida dahil kung wala nga itong attribute ay ibig sabihin ay wala din itong skill. Kaya naisipan nitong puntahan ang file na send ng author at basahin. Sa pangyayari ngang ito ay walang kaalam-alam ang ating bida na ang pagbasa sa file ang magti-trigger sa kanyang attribute. Kaya nang sinimulan na nitong basahin ito ay biglang tumunog ang system na nagsasabing, ang iyong attribute ay na-activate na, ngayon ay kaya mo nang magbasa ng napakabilis. At makikita nga na talagang gumana ang attribute ng ating bida at nabasa ang attached file ng napakabilis. Sa sobrang bilis nga ay bahagya itong nahilo at napaalalay na ang isa nitong paa para hindi ito tuluyang matamba. Ano yon? Yun ba ang aking attribute? Ang tanong na lang ng ating bida sa kanyang sarili na may pagtataka sa naging resulta. Ano yon? Yun ba ang aking attribute? Hindi man lang umabot ng 1 minuto at natapos ko nang mabasa ang opening ng TWSA. Ang manghang sabi ng ating bida. Tumangha ng ating bida sa kanyang attribute ay nagpasalamat siya dito at nagpatuloy sa pagbabasa hanggang makarating ito sa kaparehong yugto ng nobela at totoong buhay. Bingo! Ang sabi ng ating bida sa pagkakita sa numerong 3,807. Ang tinutukoy pala sa numerong iyon ay ang numero ng isang kaban. Na matatagpuan sa harapan lang ng ating bida kaya hindi na ito nagpatumpik-tumpik pa at nilingunan niya iyon at napaisip ulit. Dahil dito napagtanto ko kung bakit hindi ako mapakali. Ang rason kung bakit ang kaganapan sa kwento na nangyayari sa aking paligid ay iba sa aking pagkakaalaala ay dahil ang tunay na bida sa TWSA na aking nabasa ay totoong nasa kaban na nasa aking likurang bahagi. At nagpatuloy sa pag-iisip ang ating bida na natanong sa sarili kung anong nangyari sa mga tao sa kaban 3,807. Sa kalagitnaan naman ng pag-iisip ni Doc Ja ay nagsalita itong si Yusanga na naging inig dahil tila nagkakagulo sa kanilang kaban. Doc Ja, susubukan ba nating pigilan sila? Itong si Doc Ja naman ay tuloy lang sa pag-iisip na sinasabing. Siguro huli na para sa kanila dahil bago matapos ang lahat ay 2 tao lamang ang mabubuhay sa kaban na iyon. Habang nakatingin sa kaban number 3807. At sa kaban nga kung saan naruroon ang ating bida ay may umaalangaw-ngaw na sigaw. Saan mo ba naiisip na pumuntang hype ka? Ang pasigaw na tanong ng isang lalaki sa ginugulpi nito. Ang ginugulpi nga ay nagmamakaawa na paalisin na, ngunit tuloy pa rin sa pananakit ang lalaki at sinabi pa na isarado ang bibig nito na akmang mananakit na naman. At ayun na nga, binigwasan na nga ng isang napakalakas ang lalaking nagmamakaawa, talsikan nga ang dugo nito at ang lalaking mapanakit ay mistula ng halimaw dahil parang sabik itong makapatay. Habang nagkakagulo nga ay makikitang ang ating bida ay nakamasid habang nag-iisip at sinabing alam daw nito kung sino at nasaan ang mga taong makakaligtas sa kanilang kaban. At bumalik ang eksena sa kaguluhan at sinabi ng lalaking mapanakit na, di ba sinabihan na kitang itikom mo yung bibig mo? Na may gigil at nanlilisik na mga mata na ekspresyon. Itong si Yusanga naman ay awang-awa na sa lalaking nagugulpi dahil alam ng dalaga na kamatayan ang kakahantungan nito kapag walang pumihil, dahil talagang patuloy sa pagsampal ang lalaking puti ang buhok kahit nagmamakaawa na ang walang kalaban-laban na lalaki. Sa gitna nga ng kaguluhan ay pinakita na naman ang ating bida dahil nasabi nitong si Yusanga daw ay siguradong mamamatay din, base sa nobela at nangyayari sa kanila ngayon. Dagdag pa ng ating bida, maliban daw doon sa 2 individual. Lahat ng tao dito sa kaban kasama ako ay mamamatay. Sa gitna ng kaguluhan ay may sumigaw kasabay noon ang pagpigil sa kamay ng lalaking puti ang buhok. Ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Wala bang nagturo sa'yo na igalang ang mga nakakatanda sa iyo? Ang galit na patanong ng lalaking nagngangalang Mr. Han. Nakilala naman ng ating mga bida ang umawat at makikita ang tuwa sa mukha ni Yusanga sa pangyayaring ito. At lumingon na nga ang lalaking may puting buhok na may nanlilisik na mga mata at sinabing, "Hype kang lalaki ka, gusto mo din bang mamatay?" Ang patanong na sabi ng lalaking puti ang buhok habang nanlilisik ang mga mata. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari dito? Ang dagdag pang tanong ng lalaking puti ang buhok. Ikaw na bata ka, anong pinagsasabi mo? Ang sagot naman ni Mr. Han. Nakikita mo ba iyon?
Ang galit na sabi ng lalaking may puting buhok na itinuro ang screen kung saan makikita ang mga estudyanteng nagpapatayan para iligtas ang kani-kanilang sariling buhay. At sa lugar kung saan tinuro ng lalaking may puti ang buhok ay maririnig ang palahaw at nagpapatay ang mga estudyante. At nasabi pa, hindi mo ba nakukuha na ang mga sundalo ay hindi tayo maililigtas? Kailangan na merong mamatay. At tayo ay pipili ng kailangan mamatay. Alam ko ang iniisip mo. Iniisip mo na hindi tayo katulad nila, paano natin magagawang patayin ang iba na parang hype para mabuhay. Sa normal na sitwasyon ay naniniwala ako sa'yo, pero paano itong sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon? Ang patuloy pang galit na pagpapaliwanag ng lalaking may puting buhok kay Mr. Han, habang makikita itong si Yeon Sean Lee na walang magawa sa mapait na katotohanan. Wala tayong pamimilian kundi pumatay o mapatay. Sino ang sisisi sa atin kung ang sarili nating buhay na ang nakataya? Isipin ninyong maigi na ang mundong kilala ninyo ay wala na at itong bagong mundo ay meron tayong bagong patakaran. Ang nakakatakot na pagpapaliwanag ng lalaking may puting buhok. Pagkatapos noon ay pinagpatuloy na ng lalaking puti ang buhok ang paggulpi sa isang lalaki at habang nangyayari iyon ay pinakilala na ito ng ating bida sa atin. Namwoon Kim. Siya ay isa sa mabilis na naka-adopt at tumanggap sa kung anong buhay meron sa TWSA. At si Namwoon Kim din ang dahilan ng pagkasira ng magandang relasyon ng bawat isa. Uupo na lang ba kayo dyan at manunood? Gusto nyo ba talagang mamatay? Ang tuloy pang mungkahi ni Namwoon Kim habang pinapatay sa gulpi ang isang matanda. At sa pagpapatuloy ng pagpapakilala ng ating bida, itong si Namwoon Kim nga daw ang sisira at aalis sa disiplina at pagkilala ng mga tao sa tama at mali. Sa panel naman na ito ay makikita ang nakakaiyak na sitwasyon ng isang sundalong parang mawawala na rin ng moral. Gigil na nga ito, hindi na rin matingnan ang kasalukuyang kaganapan sa kanyang harapan habang naririnig ang pagduwal ng lalaking ginugulpi hanggang mamatay. Sa kaawa-awang kalagayan ng lalaking pinagtutulungang patayin ng mga tao ay maririnig ang pagduwal ng dugo nito sa bawat suntok at tadyak ng mga taong gusto itong patayin. Ang sabi pa ng ating bida, kapag walang namatay sa sunod na 5 minuto lahat ng tao dito ay mamamatay. Dagdag pa ni Dokja na meron daw siyang kataganan na alala sa nabasa niya matagal na. May mga executioners na sabay-sabay na hinaila ang lever ng electric chain ng sabay-sabay. Ginawa nila iyon para itago kung sino ang tunay na pumatay sa bilanggo. At makikita ang ating bida na parang hindi naniniwala sa mga executioners base sa nabasa nito. At nagpatuloy na sa pagsasalita sa kanyang isip at sinabing, "Sila ay nasa magkaibang mundo at ako ay manunood lamang. Ang magagawa ko lamang ay tumayo at manood, niyang walang pangalang matandang babae ay magiging unang biktima. Kapag hindi ako nag-ingat sa pakikialam ko sa kwento ay baka mas tumanti ang gaganapan ko sa orihinal na kwento. Pero patas ba na tumayo na lang at panooring mamatay ang matandang ito? Tatayo na lang ba ako dito para ako ay mabuhay?" Ang sabi pa ng ating bida habang hawak ang phone at nanginginig. Natigil na nga ang pag-iisip ng ating bida nang tangkang tatakbo itong si Yusanga para tulungan ang babaeng ginugulpi hanggang mamatay at nasabing, papatayin nila ang matandang babay sabay takbo ng may sobrang pag-aalala. Agad nang pinigilan ni Dokja ang dalaga na sinabing wag maging walang ingat dahil delikado. Tinagot naman niyo ni Yusanga na alam daw niya pero, kapag pumunta ka roon ay papatayin ka nila. Ang sabi pa ng ating bida para pigilan ang dalaga sa binabalak nito. At kinapitin na nga ng ating bida ang balikat ni Yusanga sabay banggit ng pangalan nito para maibilang sa kanya ang atensyon ng dalaga. Nakakaawa nga ang kalagayan dito ni Yusanga na parang siya ay tino-torture sa kanyang nakikita na wala siyang magawa para tulungan ang matanda. Habang nagpupumiglas nga itong si Yusanga ay nasasabi ng ating bida sa kanyang isip na, sa tingin ko may mga tao na nakatadhana na makilala base sa uri ng buhay meron sila. Pero itong si Yusanga ay walang kakayanan na mabago ang sumpa ng kwentong kinabibilangan namin. Dahil hindi siya ang tagapagligtas sa mundong ito. Pagkatapos nga noon ay kinausap na ni Dokja si Yusanga at sinabing, "Sanga dito ka lang." Hindi naman iyon maintindihan ng dalaga kaya nagsalita pa ang ating bida. "Pakiusap gawin mo kung anong sasabihin ko sa'yo, kapag nakinig ka kahit ngayon lang ay pangako ko sa'yo na hindi na kita papakialaman kahit kailan, sa takot ng ating bida na madamay ang dalaga." Nakinig naman nga itong si Yusanga at nagtataka kung anong pinaplano ng ating bida. Si Dokja naman ay bumantong hininga na parang naghahanda sa pinaplano nitong gawin. Habang naghahanda nga itong ating bida sa plano nitong gawin ay nasasabi nito sa kanyang sarili na, napakaaga pa para sa akin na makialam. Hindi ito party ng aking plano. Ang rason kung bakit hindi agad ako nakialam ng mas maaga ay hindi dahil takot ako kay Namwoon o kaya naman sa iba.
Okay yan naman pumapayag ako sa mga kahayupang ginagawa nila. Ako ay nag-aantay lang talaga ng tamang oras at panahon at ang oras na iyon ay ngayon. At kasabay nga ng pagsabog ng kung ano sa kabilang kaban ay tumakbo na ng napakabilis itong ating bida. At makikitang sa bilis ng ating bida ay mistulang nahahawi nito ang hangin na nadaranan nito. At sa pagpapasyang pag-eksena ng ating bida sa kaganapan ay makikita naman ang oras na sa kanila ay nalalabi na lamang para mabuhay sa mundo kung hindi magagawa ang unang senaryo. Ang napakabilis na takbo ng ating bida ay patungo sa kinaroroonan ni Namwoon. Napansin naman agad iyon ni Namwoon Kim dahil malapit na ang ating bida sa kanya at walang balak huminto o bumagal man lang. Sa bilis ng pangyayari ay napatulala na lang si Namwoon at hindi na nakailag sa pagbangga sa kanya ng napakalakas ng ating bida. May halong gigil nga ang ginawang iyon ng ating bida kaya talagang tumilapon itong si Namwoon Kim ng ilang metro at what the hell na lang ito. Sa ibaba ng pinto ng kaban, makikita itong si Namwoon na galit sa ating bida. At napatanong na lang kung ano daw ba ang problema ng ating bida dahil sa galit nito ay naglabasan na din ang mga ugat-ugat nito sa mukha. Dito naman ay makikita ang ating bida na parang may hinahanap at sinabi sa isip, sa tingin ninyo tinulak ko si Namwoon para iligtas ang matandang babae pero hindi lang iyon ang plano ko. Habang nagpapatuloy ang ating bida sa kung anong hinahanap nito ay may salita na ipagpatuloy daw nila ang pagpatay sa matandang babae. Pagkatapos noon ay may pinakitang bata. At ang bata pa lang ito ay ang hinahanap ni Kim Duk-ja. Nilapitan nga agad ito ng ating bida at agad na humingi ng paumanhin sa bata bago kinuha ang bagay na nakasukbit sa leeg nito. Sa maririnig na patuloy na pagduwal ng matandang babae ay nagmadali naman agad itong si Duk-ja sa kanyang balak gawin. Diring-diring dinukot ng ating bida ang nasa loob ng kahon, pagkatapos ay may inabot sa bata at sinabing, "Eto, hawakan mo ito." Pagkabigay nga ng ating bida ng kung ano sa bata ay ibinaling naman nito ang atensyon sa mga lalaking gumugulpi sa matanda. At pasiga na sinabing, "Pakiusap, itigil nyo ang ginagawa nyo. Ang pagpatay nyo dyan sa matandang babae ay hindi nangangahulugan na lahat kayo ay mabubuhay." Agad namang tumingin ang mga lalaking walang alam sa ating bida na may galit na ekspresyon. Higit pa roon ay tumingin sila dahil parang ayaw din nilang makapatay ng inosente. Ang ating bida naman ay nakatayo lang na parang may inaantay na tamang pagkakataon. Inaantay lang pala ni Duk-ja na makuha nito ang atensyon ng lahat ng tao sa kaban bago sabihin ang katotohanang alam nito sa mga tao. Nakita nga natin na huminga ng malalim si Duk-ja bago sinabing, "Sabihin na nating napatay natin yung matandang babae, anong kasunod na mangyayari?" Oo, pag namatay ang matanda bago matapos ang palugit na oras ay magkakaroon lang tayo ng kaunti pa ulit na oras. Pero anong mangyayari sa atin sa natitira pang 5 minuto? Natigilan naman ang mga nakarinig at natameme. Kung ang sinasabi ng Dokey B ay totoo, ibig sabihin bawat isa sa atin ay kailangang pumatay ng isang tao. Sino ang kasunod ninyong papatayin? Papatayin niyo ba ang tao sa inyong tabi? Ang dagdag pa ng ating bida. Napangiti naman itong si Namwoon Kim sa narinig. At patanong na sinagot ang ating bida ng, "Hindi ba iyon halata? Papatayin din namin ang taong-unang tulad mo, at huwag kang mag-alala dahil pagkatapos ng matandang babae ay ikaw na agad ang kasunod." Ang sabi pa ni Namwoon na parang papahirapan pa ang ating bida bago patayin, sa gigil nitong makaganti sa ginawa ng ating bida sa kanya. Napangiti naman si Duk-ja sa narinig at nasabi sa isip na alam daw nito na ganun ang sasabihin ni Namwoon. Bakit isinusugal ang buhay natin? Kung may paraan naman para tayo ay makaligtas na hindi nagiging mamamatay. Ang sabi naman ng ating bida sa mga tao. Agad naman nagtanong ang mga tao kung paano. Nalimutan nyo na ba? Ang unang senaryo ay hindi naman sinabing pumatay ng tao. Ang sabi doon ay kailangan nating pumatay ng nabubuhay na organismo. Sabi ng ating bida na may hawak na isang tipaklong. At dito nga ay habang nakatayo si Duk-ja ay hawak ng kaliwang kamay nito ang kahon at sa kanan naman ay isang tipaklong. Ang laman pala ng kahon na hiningi nito sa bata ay mga tipaklong. Tama ka. Pag nakapatay kami ng isa sa mga yan. Ang sagot ng mga taong desperado nang magawa ang unang senaryo. Di na din moari ang itsura ng mga ito na parang kandila na nauubos na. Kaya di na nag-aantay ng kung ano man ang mga ito at nagunahan na papunta sa ating bida na hawak ang kahon ng tipaklong. Ang kabaliwang nagtulak sa kanila para patayin ang matandang babae ay nawala na, at ngayon ay parang mga baliw na nag-uunahan papunta sa akin. Pero bakit? Bakit masaya ang tibok ng puso ko sa sitwasyon kung walang katiyakan? Ganto ba talaga akong uri ng tao?
Habang nakangising sabi pa ng ating bida sa kanyang isip habang ang mga taong papunta sa kanya ay wala ng ibang iniisip kundi ang mabuhay dahil talagang nauubos na ang oras na palugit ng Dokkaebi para magawa ang penalty. At bago pa nga tuluyang makarating ang mga taong sa kinaroroonan ng ating bida ay ginayumos nito ang hawak niyang tipaklong. Kasabay noon ay ang paghagis ng ating bida ng pagkalakas-lakas sa kahon papunta sa salungat na direksyon ng mga taong papunta sa kanya. Grabe nga ang ginawang iyon ng ating bida, gusto nitong paghabulin pa ng tipaklong ang mga tao sa kabila ng kakaunti na lang ang natitirang oras. Kaya naman ang mga tao na gustong makakuha ng tipaklong para gawin ang unang senaryo ay ayaw ng kumurap, wag lang mawala sa paningin nila ang mga tipaklong na nagliparan na sa loob ng kaban. Kasabay noon ay may lumabas na notifikasyon sa system ng ating bida na nagsasabing, ang iyong unang pagpatay ay naitala. Makakatanggap ka ng 100 coins na bonus. Pagkatapos noon ay habang hinuhuli ng mga desperadong tao ang mga nagliparang mga insekto ay nagbanta ang isang lalaki na paiyak na. Ikaw, mag-antay ka lang. At bumalik ang eksena sa ating bida na nakamakikitang tinggala. Nakatingin pala ito sa isang screen na nagpapakita ng oras bago matapos ang penalty. At nasabing 3 minuto na lang daw ang nalalabi. Habang nakatingin nga ating bida sa oras ay may nagsalita at nakitang si Namwoon Kim iyon. Tinatanong ni Namwoon kung bakit niya daw iyon ginawa. Ang tinutukoy ng lalaki ay ang paghagi sa kahon na may insekto ng ating bida. Pwede mo namang bigyan sila ng insekto isa-isa. Ang sabi pa ni Namwoon na naguguluhan. Dahil meron na lang 3 insekto sa loob ng kahon. Ang tugon ng ating bida. Hindi naman makapaniwala si Namwoon kaya napatulala ito sa sagot ng ating bida. At makikitang bigla na lang tumawa ng malakas itong lalaki na nasabi pa. Kaya tinapon mo na lang yung mga insekto kasi alam mo na hindi lahat ay mabubuhay. Tinagot naman iyon ng ating bida ng pagsang-ayon. Huwag kang magpatawa, walang tao ang nasa katinoan ang makakaisip ng katulad noon. At para sa ganong rason, umamin ka, gusto mo lang silang magpatayan para sa buhay nila. Hindi ba? Ang patanong na sabi ni Namwoon Kim sa ating bida na si Dokja. Habang dakdak na ng dakdak si Namwoon Kim ay nasasabi ng ating bida sa kanyang sarili na. Si Namwoon Kim ay ganyang klaseng lalaki. Malupit walang magandang pag-uugali at ini-enjoy ang sitwasyong katulad nito. Ang sabi ng ating bida sa kanyang isip. At tumunog ang system ng ating bida na sinasabing. Na-activate ang kasanayang malaman ang pagkakakilanlan ng isang karakter. Nang lumingon ang ating bida kay Namwoon ay tumunog ang system nito at nagpakita ng pagkakakilanlan ng taong nakikita. Nang makita ng ating bida ang pagkakakilanlan ni Namwoon ay nasabi nitong. Para nga siyang edgelord. Halos lahat ng binata at dalagang may attribute na edgelord sa TWSA ay hindi kinaya ang banggungot na naging katotohanan kaya nagpakamatay ang mga ito. Pero si Namwoon Kim ay iba. Ang lalaking ito na makikilala mamaya sa bumagay ditong bansag na delusional demon. Ay hindi ordinaryong edgelord. Matagal na din itong inaantay ang apocalypse at naangkop ang sarili sa mundong ito ng napakabilis. At ngayon ang nagpapanggap na demonyong ito. Bago pa man natapos ng ating bida sa kanyang sinasabi ay nagmungkahe si Namwoon na magkampi silang dalawa. Tamangkahi nga na iyon ni Namwoon sa ating bida ay lumabas ang mga notif na. Si Namwoon Kim ay pinapabatid na interesado siya sayo. At nang isipin ng ating bida ang iniisip ni Namwoon ay lumabas uli ang notif. Ang iyong pag-unawa kay Namwoon Kim ay tumaas. At ngayon ang lalaking tinatawag ang sariling demonyo ay gustong makipagsanib puwersa sa akin. Ang pagpapatuloy ng sinasabi ng ating bida habang pinakita ang oras na meron na lamang 3 minuto bago matapos ang penalty. Lumipat naman ang panel sa isang kaban na naglalagablab sa apoy. Ang naturang kaban na ito ay may numerong 3,707. Ito ay katabi lamang ng kaban kung nasaan si Dokja, na sinasabing merong isang makakaligtas mula dito. Kahit hindi pa man pinapakita ang mukha ng individual na ito ay masasabi nating napaka-astig nito. Makita lamang na parang wala lang sa kanya ang kalagayang mistulang nasa loob ng oven ay talagang nakakamangha. At bumalik ang panel sa kaban kung saan naruroon ang mga lalaking sa gitna ng kaguluhan ay nakuha pang manghuli ng tipaklong. Sa pagpapatuloy naman ng usapan ni Dokja at Namwoon ay maririnig ang seryosong sagot ni Dokja sa mangkahi ng kausap na magkampi ang dalawa. Pasensya na ako ay magsosolo ang sagot ng ating bida. Hindi naman inaasahan ni Namwoon ang sagot ni Dokja kaya napakamot na lamang ito sa panghihinayang. Kung makikitim up ako sa lalaking ito ang aking kaligtasan sa ngayon ay sigurado. At kung hindi ko naman nabasa ang TWSA ay siguro iba ang aking magiging pasya sa mangkahi ng lalaking ito. Pero ako ay magbabasa na alam ang tungkol sa kanya at sa kanyang hinaharap. Bukod pa roon,
Pagkatapos ko siyang makita sa personal. At naputol ang sinasabi ng ating bida sa kanyang isip sa pagsalita ni Namwoon. Kung ganun ay huwag kang hamarang sa daraanan ko, meron pa akong dapat tapusin dito sa matandang babae na ito. Ang sabi ni Namwoon sabay hawak sa balikat ni Dokja. Hindi ko hahayaang makawala sa aking pagkakahawak ang insektong aking nahuli. Nang tangkang babanatan na naman ni Namwoon ang matanda ay pinigilan ito ng ating bida. Nanlaki na nga sa gulat ang mata ni Namwoon sa ginawa ni Dokja dahil binalaan na niya ito sa gantong gawain. Ano, tinusubukan mo ba na maging hero? Okay naman meron kang dalawang pagkatao. Huwag ka nang magmataas pa. Ang asar na sabi ni Namwoon. Si Dokja naman ay naalala kung gaano niya kaayaw ang karakter ni Namwoon Kim sa nobelang TWSA na kanyang nabasa. Ang mga taong katulad mo ay talagang pinag-iinit ang ulo ko. Galit na sabi ni Namwoon sabay hila ng kanyang kamay sa pagkakahawak ni Dokja dito. Pagkasabi ng iyon ni Namwoon ay tumunog ang system ng ating bida na sinasabing. Si Namwoon ay kinamomohian ka. Ang pagkagusto mo kay Namwoon ay bumaba ng kaunti. Ang sabi ko sa'yo. Huwag kang hamarang sa daraanan ko. Ang sabi ni Namwoon habang bumitaw ng napakalakas na suntok na nagawa namang mailaga ng ating bida na parang inaasahan na niya ito. Hindi na masama para sa'yo. Ang takang sabi ni Namwoon sa ating bida. Alam ko na ganun ang gagawin mo. Ang sabi naman ng ating bida sa kanyang isip. Dagdag pa ni Dokja, ang lalaking ito daw ay katulad ng naiisip niyang maging. At bumigwas na naman nga ito habang sinasabi na. Paano naman ito? Ngunit nasalag lang ito ng ating bida ng kanyang balikat. Paglingon nga ni Dokja kay Namwoon ay nagulat ito dahil nakita niya ang aura nito at nasabing. Yan ang kasanayan ng Edgelord attribute. At lumabas na nga ang system ni Namwoon na nagsasabing. Ang kasanayang Grimdark ay nagising na at may antas na isa. Hindi naman makapaniwala ang ating bida sa nangyari. Kasabay noon ay ang pagbuwelo na naman ni Namwoon para banatan ang ating bida. At ayun na nga, sa lakas ng tama ng suntok ni Namwoon na may halong nangangalit na aura ay umalangaw-ngaw ang tunog ng metal dahil bigo na namang mapatamaan si Dokja. Pagkatapos ng napakalakas na suntok niyang iyon ay sandali itong natigilan na napatingin pa sa kanyang kamay na may nangangalit na aura. Ano ito, napakalakas ko. Ang sabi pa ng psycho na ito. Grabe nga ang kasanayang ito kahit nasa unang antas pa lamang. Ito siguro ang dahilan kung bakit ni-recruit parent ito ng bida sa TWSA kahit parang wala ito sa katinoan. Pagkatapos sabihin iyon ng ating bida sa isip nito ay tumunog naman agad ang kanyang system. Ang pagkakaunawa mo kay Namwoon Kim ay tumaas. Gagamitin ko na ba iyon ngayon? Dagdag ni Dokja. Habang nasa gipit pa ring kalagayan si Dokja ay tumunog uli ang system nito na sinasabing. Nabuksan mo ang iyong personal na kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint na may unang antas. Nagtaka naman si Dokja sa kasanayang nabuksan niya. Hindi din nga alam ng ating bida kung ano ang kayang gawin ng kasanayang iyon. Habang inaanalisa ni Dokja ang kasanayan. Makikita naman sa kabilang banda ang ibang tao at ang Lieutenant Leon Songli na napapanood at namamangha sa laban ng ating bida. At lumipat na nga ang eksena sa naglalaban. Bumigwas na naman ang napakalakas si Namwoon. Umalangaw naman agad ang sahig dahil doon parent tumama ang suntok. Gigil na nga itong si Namwoon dahil hindi ito makatama. Grabe ang aura na nilalabas nitong si Namwoon pero hindi parent makatama kay Dokja kaya napapamura na lang ito. At habang pasugod na naman si Namwoon ay sumisigaw na ito ng. Bakit hindi kita matamaan? Habang naghahanda nga si Dokja sa sunod na atake ng kalaban ay sinabi nito sa kanyang sarili na. Subukan mo lang hanggat maggusto mo ka pero hindi mo ako matatamaan. Pagkatapos nga nasabihin ni Dokja ang mga katagang iyon ay mabilis na lumabas ang notification sa kanyang system na nagsasabing. Ang iyong abilidad na Omniscient Reader's Viewpoint na may antas na isa ay gumagana. Kasabay ng notification na iyon ay nalaman ng ating bida kung saan tatama ang parating na suntok sa kanya ni Namwoon. Kaya ang pagkalakas-lakas na suntok na iyon ay sa hangin na naman tumama dahil nailagan lang ito ng ating bida ng walang kahirap-hirap. Sunod-sunod nga ang suntok ni Namwoon kaya nag-abiso na naman ang system ni Dokja na sinabing sa mukha tatama ang suntok. Sa bilis at lakas ng suntok ni Namwoon ay kahit alam ni Dokja kung saan tatama ay nahihirapan pero ito na umilag. Habang naglilibang sa pag-ilag itong si Dokja ay nasasabi nito na. Pagka-activate daw ng kanyang pangalawang kasanayan na Omniscient Reader's Viewpoint ay nalaman na niya agad kung anong gagawin ni Namwoon na katulad ng parang nababasa niya ang isip ng kalaban. At sumisigaw na nga sa galit si Namwoon na sinasabing. Bakit ang dulas mong maliit na hotdog ka? Sa galit pa nga nito ay pati impyerno ay tinatawag na nito.
Pero ang kaya ko lang magawa ay ilagan ang mga atake niya at ang gumanti ay hindi pwede. Kailangan ko lang na magtiis pa ng konti. 2 minuto na lang ang natitira bata. Ang seryosong sabi ni Doc Ja kay Namwoon. Si Namwoon naman ay napamura na lang sabay belang ng tingin sa kung saan na may pagkasabik. At dahil nakita iyon ni Doc Ja ay tiningnan niya din kung saan lumingon si Namwoon. At tumambad sa kanya ang matandang babae na kanina ay ginugulpi ni Namwoon. Sa pagkakita niyang iyon ay nasabi ng ating bida na, pag namatay yan matandang babae, si Namwoon ay magagawang maklear ang senaryo. Dali-dali nga na pinuntahan ni Doc Ja ang matanda at nasabing, kahit anong mangyari, hindi ko pwedeng hayaan na ang isang katulad niya ay magpatuloy sa kasunod na senaryo. Habang akmang dadimputin ni Doc Ja ang matanda, si Namwoon naman ay may kinukuha sa bulsa ng kanyang polo na may nanlilisik na mga mata. Haha, alam ko na gagawin mo yan. Ang sabi ni Namwoon na isang kutsilyo pala ang kinuha sa bulsa ng kanyang polo. Nang itatarak na nga ni Namwoon ang kutsilyo ay nagpaalala ang system ni Doc Ja na sa puso niya tatama ang kutsilyo, kaya di na nito inalis ang tingin kay Namwoon. Kasabay noon ay nag-anunsyo ang system ni Namwoon na nagkaroon siya ng kasanayan sa kutsilyo na may antas isa. At ayon na nga sa bitaw ni Namwoon ng kanyang atake ay masasabing kahit sinong tamaan ay hindi sisantuhan sa lakas nito. Nadaplisan nga sa ataking iyon si Doc Ja pero napapikit pa rin ito sa sakit dahil para daw sinusunog ang sugat na kanyang natamo. Makikita naman sa mukha ni Namwoon na di pa rin ito makapaniwala na hindi nito nataman ang kanyang target. Baon na nga rin sa bakal na sahig ang kutsilyo nito sa gigil. Si Doc Ja naman ay binuhat na ang matandang babae kahit halatang hirap ito, makalayo lang sa nagpapanggap na demonyong si Namwoon. Nasabi kong hirap si Doc Ja dahil talagang makikita na naging inig ang katawan nito at halatang puwersado. Ang kamatayan ay nasa tabi lang. Pag natalo ako kay Namwoon mamamatay din ba ako? Ang tanong na tumatakbo sa isip ngayon ni Doc Ja na parang nagdidiliryo na sa sobrang pagod. Ito ang mundong nakabase sa survival. Hindi, ang mundo ay ganto talaga. Sabi sa batas sa kagubatan ng malakas ay kinakain lang ang mahina. Wala namang nagbago maliban sa ang patakaran ay naging mas malinaw. Ang sabi sa isip ng ating bida na parang nagdidiliryo na sa pagod. Kung gusto kong mabuhay, dapat iangkop ko na ang sarili ko sa patakaran na iyon. Ang dagdag pa ni Doc Ja. Ano na Mr. Smarty, wala ka ng lakas para tumakbo pa. Bigyan mo ako ng pabor at tapusin na natin ito dahil nauubusan na tayo ng oras. Ang sabi ni Namwoon na akala ay na-corner na ang ating bida. Pagkasabing iyon ni Namwoon ay pinakita naman si Doc Ja, na parang zombie na sa pagod at sinasabi sa isip na kapag nagdalawang isip ito sa kayapan niyang gawin ay mamamatay siya. Namwoon Kim, second year student at Cheongil High School. Ang itlog ba ng insekto ay organismo din? Napawat dahil na naman nga si Namwoon Kim sa weirdong tanong ng ating bida at tinanong kung ano ba daw sinasabi nito. At sinagot na nga iyon ng oo ng ating bida sa napaka-astig na paraan ng sarili nitong tanong. Habang may hawak na insekto, sabay pirat ng insekto gamit ang isang kamay nito. At sabay-sabay naglabasan ng napakaraming notification sa system ng ating bida na sinasabing, nakapatay ka ng nabubuhay na nilalang. Nakatanggap ka ng 100 bonus coins. Habang tinatanggap ni Doc Ja ang mga rewards ay makikitang pasugad na naman si Namwoon sa kanya. Habang sinasabi na paano daw ba niya malalaman iyon. At nanlisik na naman nga ang mga mata ni Namwoon at bumwelo na naman para sasaksakin si Doc Ja. Bago pa man makalapit si Namwoon ay lumabas ang notification sa ating bida na sinasabing, nakatanggap ka ng coins, gusto mo bang matuto kung paano ito gamitin? Karugtong noon ay ang pagsabi ni Doc Ja ng salitang skip at binanggit pa rin sa isip ang mga salitang, mag-i-invest ako ng 2,700 coins sa aking stamina. At bigla na lang lumabas sa system. Ang dating level 1 na stamina ni Doc Ja ay tumaas at naging level 10 at pinahusay pa. Ang tibay ng iyong katawan ay tumaas ng sobra. Ang dagdag pa ng system. Pagkatapos noon ay nakapagpatama na sa wakas ng solid itong si Namwoon Kim sa ating bida pero parang may mali. Ang kutsilyo ay hindi bumaon sa katawan ng ating bida kaya inulit ni Namwoon ang pagtarak pero tumunog lang ito na parang bakal ang tinatamaan nito. Ayaw pa nga maniwala ni Namwoon kaya sumaksak ulit ito at ginamit na ang dalawang kamay at nagulat na nga ito nang ayaw talagang bumaon ang kutsilyo. Habang napapahawhaw de karabaw itong si Namwoon sa gulat ay nagsalita si Doc Ja. Ang tipaklong ay nangangitlog ng mahigit 100 sa panahon ng kanilang pagpaparami. At syempre hindi iyon naintindihan ni Namwoon. At sa napakalamig na tingin na ito ng ating bida ay sinasabi nito kay Namwoon na hindi daw siya ang mamamatay kundi itong kausap. Habang sa napakakaunting oras na nalalabi ay nanghuhuli pa rin ng tipaklong ang mga kaawa-awang tao sa kanilang kaban.
Dahil sa sinabing iyon ni Dokja ay nanggigil na naman si Namwon kaya lumapit na naman ito kay Dokja para banatan ito. Hindi naman umalis sa kinatatayuan si Dokja kaya pinaulanan na ito ni Namwon ng saksak habang paiyak na sinasabing bakit ayaw mong mamatay. Dahil sa grabing tiwala ni Namwon sa kanyang sarili ay hindi na ito nag-isip ng ibang paraan. Ang ating bida naman ay pinapanood na lang si Namwon na hindi sumusuko kahit ang oras ay 4 na segundo na lamang. Nakakaawa din nga sana itong si Namwon pero para sa ating bida, ang buhayin si Namwon ay banggungot na kinabukasan ang nag-aantay sa kanya. At nagpikitin na ang system na nagsasabing, naubos na ang iyong oras, magpapatuloy sa pag-check out. At isa-isa nang sumabog ang ulo mga taong hindi nagawa ang unang senaryo. Ang unang senaryo na may pamagat na patunayan ang iyong halaga ay natapos na. Ang bilang ng nakaligtas ay 5. Ang pahabol pang sabi sa system notification. Pagkatapos nga ng penalty ay nagpakita naman agad itong Dokey B na nagugulat at namamangha sa nasasaksihan dahil parang hindi niya iyon inaasahan. Nawala lang ako saglit pero tingnan niyo itong kalat. Ang painsultong sabi ng Dokey B. At mula sa pagkakaupo ay tumayo ng matapang at napakaastig ang mga natira sa cabin kung saan naruroon ang ating bidang si Kim Dokja. Pagkatapos ay may lumabas na system na nagsasabing ang unang senaryo ay natapos na. Bilang ng nakaligtas 5. Ang 5 nakaligtas ay sina Yeonsong Lee, Yoo Sang-ga, Ilyong Lee, Yeon Go-han. At habang pinapakita ang nakahandusay at wala ng buhay na katawan ni Namwon Kim ay kasabay na binanggit ang huling nakaligtas sa unang senaryo. Si Kim Dokja. Si Kim Dokja na seryosong nakatitig sa walang buhay na katawan ni Namwon. Sa isang banda naman ay may isang kutsilyo na nalaglag at kasabay noon ang pagmamakaawa ng isang individual na tulungan siya. At pinakita na nga ang lalaking nagmamakaawa sa harap ng kausap nito na sinasabing, pakiusap, nagmamakaawa ako sayo. At bakit ko gagawin iyon? Ang sagot ng kausap ng may puting buhok, dahil ang buhay ng tao ay importante kaya tama lang na tulungan mo ako, ang pagmamakaawa ng lalaking puti ang buhok sa kausap. Yun ang mga bagay sa lumang mundo, sinabi mo rin sa sarili mo na ang bagong mundo ay kailangan ng bagong patakaran, ang dagdag pa ng kausap ng lalaking ito. At nang marinog ito mula sa kausap ay para itong binugusan ng sobrang lamig na tubig sa mukha nitong hindi maintindihan sa takot mamatay. Hindi, ayaw ko pang mamatay pakiusap tulungan mo ako. Ang pamimilit ng isang lalaki na tulungan ito bago sumabog ang ulo at nawalan ng buhay. Ang eksena pa lang iyon ay ang kaganapan bago matapos ang penalty hour at ganun din ang wakas ng laban ni Kim Dokja at Namwon Kim. Kasunod noon ay nasabi ni Dokja na, tama ka, ako ay katulad mo lang rin. Pwede ko sanang mailigtas ang mga taong iyon pero hindi ko ginawa. Kasinungalingan naman kung sasabihin kung hindi ko ramdam na may kasalanan ako ngunit may kakaiba. Paano ko nagagawa ang manatiling kalmado? Pakiramdam ko ay parang nagbabasa lang ako ng nobela at hindi ang pakiramdam na ako ay nasa nobela mismo. At naputol ang pag-iisip ng ating bida dahil tumunog ang system nito na nagsasabing, pumatay ka ng 124 na nabubuhay na niyalalang, isang tipaklong at 123 na itlog nito. Dahil sa iyong pagpatay sa walang laban na organismo, ang bilang ng coins na natanggap mo ay nahati. Nakatanggap ka ng 6,200 na coins. Ang coins na ginamit mo para magpa-level up ng stats ay nabawas na. Nakatanggap ka ng 3,500 na coins. Nagkaroon ka ng achievement na decimator dahil sa pagpatay ng sobra-sobra. Nakatanggap ka ng 300 coins bilang basic clear reward. Nabawasan ka ng 100 coins dahil sa paggamit ng channel. Ang karagdagang rewards ay kinukwenta pa. Ang sabi ng system, habang si Dokja ay lumilingon sa paligid dahil sa mga naririnig na kakaibang tunog na animoy tunog ahas. Makikita nga din si Yusa at lahat ng nakaligtas sa unang senaryo na nag-aalala dahil sa nakakatakot na tunog ng isang ahas, makikitang alerto sila dito habang hinahanap ang punagmumulan nito. Ang mundong alam natin ay nasira na at ang bagong mundo ay sinisilang na at ako ang. Ang sabi ni Dokja sa kanyang isip kasabay ang pag-andar muli ng tren na nasabi ng kasama nito. Habang umaandar ito ay makikita mula sa bintana ang isang galit at napakalaking ahas. Galit na galit dahil sinusubukan itong puksay ng mga sundalo gamit ang fighting jet na makikita mula sa bintana ng tren. Nakita nga ito ni Yoo Sang-ga at Mr. Han na nanlumo dahil sa kalagayan ng kanilang mahal na bansa at sa nakitang nilalang na parang imposibleng mapuksa. Ako ang nag-iisang magbabasa na alam kung paano ang mundong ito ay magwawakas. Ang karugtong sa naputol nitong sinasabi sa isip. At lumipat nga ang panel na makikita ang napakalaking tulay at dito ay may mga stranded na sasakyan kabilang na ang isang tren.
Tatabi ng malaking tulay na ito ay merong nilalang na mas malaki dito. Itsurang ahas ito na mukha ding dragon ngunit ang masasabi ko rito ay sobrang nakakakilabot. Sa loob ng tren ay makikita itong si Yusangao at Mr. Han na napatanong kung bakit daw humihinto na naman itong tren. Takot na takot nga ang lalaking ito dahil papalapit daw sa kanila ang isang nilalang. Dumiko naman ang nilalang kaya napasabi si Mr. Han nang, ay hindi pala, habang takot na takot sa nakikita. Ang snake-like monster na yan ay ang ichthyosaur, kilala din ito sa tawag na si Serpent ang sabi ng ating bida sa kanyang isip. Mamaya, ito ay matatawag na grade 7 na halimaw sa TWSA. Ang sabi pa ng ating bida habang si Yeon Song Lee ay nagtatanong din kung ano ang nakikita. Ang mundo ng TWSA ay pinaprioritize ang scenarios, kaya hindi kami aatakihin ng kahit anong nilalang na ito maliban na lang kung part sila ng senaryo. Ligtas kami sa ngayon. Makikita naman dito ang Dokey binapal-utang-lutang na parang namamangha sa nakikita. Nang makita ito ng ating bida ay nasabi nito sa isip na 1, 2, 3, 2021. Merong 21 na kabuuan kaya pala ang saya niya. Ang bilang ng stars ay nangangahulugang ito ang bilang ng constellations na nakapasok sa channel. Sa pagbanggit ng salitang constellations ay sinabi na din ang ibig sabihin nito sa ating kwento. Ang constellations, sila ang mga napaka-misteryosong nilalang sa TWSA at ang may pukana sa kakilakilabot na pangyayari at nagla-livestream ng mga senaryo papunta sa mga universe. Sa madaling salita sila ang nanunood sa channel nitong Dokey B na ito. Ang channel na ito ay mayroong 21 na manunood na masasabing sobrang dami para sa baguhang Dokey B. Ang sabi pa ng ating bida na nadagdag pa na parang mamamatay na daw itong Dokey B sa saya. Sa original na istorya, itong si Namwoon Kim ay pinatay halos lahat ng tao dito sa Kaban. Ang sabi ng ating bida. At mula sa system nito ay sinasabing dahil daw sa pagkamatay ni Namwoon. Dalawang constellation ang hindi ka nagustuhan. Nagalit siguro ang mga constellation dahil sa kinahinatnan. At ang error na ito siguro ay dahil napatay ko si Namwoon Kim. Kung titingnan ko kung paano pumili ang mga constellations base sa mga lumalabas ay sa tingin ko ito na ang opisyal na pagsisimula ng istoryang ito. Nakakamangha lang dahil ng isang araw ay ako ang nasa posisyon nila pero ngayon sila naman ang nanunood sa akin. Sa gitna ng pag-iisip ng binata ay may notif sa kanyang system na nasabing, may kaunting constellation ang nagustuhan ang ginawa mo sa unang senaryo. Ang constellation ay nagregalo sa iyo ng 500 coins. At syempre kung may constellation na ayaw sa akin, ay meron din na sumusuporte sa akin. At sana lahat kayo ay magustuhan ang palabas dahil mamaya lang ay magbabayad kayo ng admission fee ng inyong buhay. Ang seryosong sabi ng ating bida sa kanyang sarili. At dito nga ay lumapit si Yusangao at tinanong si Dokja kung okay lang ba daw ito. Nagulat naman doon si Dokja. Sa pagkakitang iyon ni Dokja kay Sangao ay tumayo agad ito at sinabi sa dalaga na, patawarin mo ako Sangao, hindi ko nailigtas ang matandang babae. Siguro ay hindi na iyon mahalaga sa babaeng ito kaya mas inuna niyang alamin ang kalagayan ni Dokja. Si Dokja naman ay hindi makapaniwala sa nasasabi ni Yusangao na pag-aalala sa kanya kaya wala din itong may sagot at napatulala na lang sa dalaga. Dahil walang nakuhang sagot si Yusangao sa pagkumusti nito sa binata ay sinagot na lang nito ang tanong nito na sinabing, wala iyon, salamat sa iyo dahil sa ginawa mo kanina, tinapon mo ang kulungan ng insekto papunta sa akin. Tinagot naman iyon ni Dokja na yun daw ay nagkataon lamang at hindi na daw yun mangyayari ulit. Hindi ko alam kung anong iniisip niya pero siya ay matalino, sapat para makaligtas sa kaguluhang ito. Sa tingin ko naiintindihan niya ang ibig kong sabihin. Dahil sa aking pagpapasya ang iba ay nabuhay habang ang iba naman ay namatay. Kaya hindi ako nararapat sa pasasalamat ng mga nakaligtas. Ang sabi sa sarili ng ating bida. Wow! Lahat ba kayo ay napatunayan ng inyong halaga, nakikita ko na maraming nakaligtas. Ang natutuwang sabi ng Dokey B. Maraming salamat sa sponsorship my dear Constellations. Ang pagpapasalamat ng Dokey B sa mga manunood nito at nasabi pang hindi daw ito makapaniwala na may 21 na Constellations nanunood sa kanyang channel. Habang nagsasalita nga ang Dokey B ay napapaisip na naman ang ating bida na nasabing, merong 5 nakaligtas at yun ay marami sa aking inaakala. Itong si Yeon Song Lee ay inaasahan ko na makakaligtas dahil siya ay malakas at athletic. Dito naman ay makikitang nakatingin si Dokja sa isang batang nakaligtas at nasabing, nakakasigurado ako na Hilyong Lee ang pangalan niya. At pinakita nga ang panel kung saan may inaabot itong si Dokja sa bata habang ito ay hindi makakilos sa nasasaksihang kaguluhan. Ito nga ang kaganapan bago tuluyang pigilan ni Dokja ang mga tao na patayin ang matandang babae.
Hinawakan ni Dokja ang balikat ng bata at tinanong ito kung gusto ba nitong mabuhay. Bago pa man nakasagot ang bata sa tanong sa kanya ay naalala naman ni Dokja ang pangyayaring ito na nasabi pa niya sa sarili na. Kung ilalarawan daw iyon ay hindi iyon matatawag na pagbibigay simpatsya sa bata. Dito naman ay tumanggo na ang bata na hudyat ng pagpayag nito na makipagkampi kay Dokja kaya nasabi na ni Dokja na, sige simula ngayon magkakampi na tayo. Dagdag pa ni Dokja. Ang sabihing simpatsya ang ginawa niya sa bata ay hindi maganda dahil ito ay mas bagay tawaging pagkukunwari. Kasunod noon ay ang paglabas ng system ni Dokja na sinasabing, may mga constellations na nagustuhan ang iyong magandang ginawa. Ang constellations ay niregaluhan ka ng 200 coins. Ito ay bagay tawaging pagkukunwari. Kahit na ito ay kawalan ng hiya ay hindi iyon maganda dahil kahit na siya nga din daw mismo ay gusto ding mabuhay. Ang dagdag pa ng ating bida sa tingin sa kanya ng mga taong nakaligtas sa trahedya. Tapagsisialang-alang ko sa pangyayaring susundin namin ay kailangan kong kuhain ang atensyon ng mga constellations. Ang sabi pa ni Dokya sa sarili nito. Napakaraming interesanteng bagay ang nangyari ngayong araw at ang lalaki sa kabilang kaban ay isa ding baliw. Ang sabi ng Dokay na natutuwa sa mga nagyayari. E di papayagan mo na kaming makaalis ngayon. Ang tanong naman ni Mr. Han sa Dokay B. At habang makikita ang seryosong mukha ni Mr. Han na nag-aantay ng sagot mula sa Dokay B ay nagsalita ang ating bida sa kanyang isip na. At ang huli ay itong si Mr. Han, siya ay isang maswerteng tao. Nagawa na namin ang lahat na sinabi mo na gawin namin. Ang dagdag pa ni Mr. Han. Sumagot naman ang Dokay B nang, paalisan ka. Hindi mo ba nakikita kung anong nangyayari sa labas ng kaban, sigurado ka ba na gusto mong paalisan kita? Ang nakakatakot na mungkahi ng Dokay B. Bakit kasi sumasakay siya ng tren? Ang alam ko marami siyang pera at sa pagpunta niya sa iba't ibang department ay ginagamit niya ang bago nitong Mercedes para ipagyabang. Ang sabi ni Dokja sa sarili habang nakikinig sa usapan nila ng Dokay B. Pagkatapos namang magtanong ang Dokay B kung sigurado itong si Mr. Han na lumabas ay bigla namang umalingaw-ngaw ang galit na hiyaw ng si Serpent na narinig naman ni Mr. Han kaya namutla na naman ito. Kahit ganun pa man, ako ay namangha. Wala akong inaasahan para sa kaban na ito pero nakaligtas kayong lahat sa unang senaryo. Napatunayan ninyo sa akin na kahit insekto ay may karapatang mabuhay. Napamura naman si Dokja sa nasabing iyon ng Dokay B dahil aniya ay ang tingin lang daw sa kanila ng Dokay B ay isang tipaklong. At syempre ang bawat pagsisikap ay nararapat lang na palitan ng gantimpala. At ang gantimpala sa unang senaryo ay kwalipikado na kayong masponsoran ng constellations. Kapanapanabik diba, ang natutuwang anunsyo ng Dokay B. Ano ito? Wala man lang sa inyo ang nasabik sa sinabi ko. Yun ay napakagandang kasunduan alam nyo ba yon? Ang sabi ng Dokay B na makikitang nasa cute state dahil sa saya nito. Syempre hindi nila alam yun. Ako ang nag-iisang tao na alam at kilala kung ano ang constellations at sponsor. Ang sabi ni Dokja sa isip habang patuloy na nagsasalita itong Dokay B. Hayaan ninyong prangkahan ko kayo. Lahat kayo ay sobrang hina ngayon. Sa kalagayan ninyo ngayon kapag pumunta kayo sa sunod na senaryo pwede kayong mapatay ng isang mahinang ground rat lamang. Pero merong mga dakilang nilalang sa mundong ito na naaawa sa inyo at humiling na sponsoran kayo. Naiintindihan nyo ba ang pagpapaliwanag ng Dokay B? Sa paliwanag na iyon ng Dokay B ay naguguluhan pero itong si Yeon Song Lee kaya nanlumo naman doon itong Dokay B dahil hopeless daw itong si Yeon Song Lee. Mula doon ay napagdesisyonan na lang ng Dokay B na ipa-experience na lang ito sa kanila imbis na ipaliwanag pang muli. At sa hudyat na naman nga ng snap ng daliri nitong cute na Dokay B ay lumabas na naman ang mga screen sa harapan ng ating mga bida na may pagtatakang mukha. Makikita sa isang window system na sinasabing, Sponsor Selection, mamili ng constellation. Ang napiling constellation ay maasahan mo bilang iyong sponsor. Ang pamimilian ay sina, Abyssal Black Flame Dragon, Demonic Judge of Fire, Secretive Plotter, at Prisoner of the Golden Headband. Makikita natin dito si Dokja na iniisip kung sino sa apat na sponsors ang pipiliin nito. Si Yusanga naman ay nahihirapan kaya tinawag nito si Dokja. Hindi na nagdalawang isip itong si Sanga kaya sinabi na nito kay Dokja ang sasabihin nito. Dokja may dalawang kakaibang options ang lumabas sa aking system. Wala din akong idea tungkol dyan. Isipin mo na lang na kumukuha ka ng pagsusulit sa kakayanan. Ang sagot ni Dokja. At nag-isip na nga itong si Yusanga. Tinabi naman ni Dokja sa isip na si Sanga daw ay maswerte dahil sa natanggap na dalawang offer ng sponsorship. Ang mga nagbibigay ng suporta sa amin ay ang mga constellations.
At ngayon, ang sponsorship selection ay isa sa pangunahing kaganapan sa TWSA ay nagsimula na. Ang pagpili ng sponsor ay isang sistema kung saan ang mga constellations na nanonood sa amin sa pamamagitan ng channel ng DokeB ay mamimili ng tao na gusto nila para kanilang maging pagkakatawan at sponsoran ito. At sa lagay ko ay merong 4 na constellations na gustong sponsoran ako para kanilang maging pangangatawan. Pero ang mga constellations ay hindi binunyag ang kanilang totoong mga pangalan. Ang isiping ang bida sa TWSA ay may 5 panimulang pamimilian ay masasabi kung ang 4 ay hindi na masamang numero. Gamit ang hint sa kanilang mga nicknames gaya ng Abyssal, Demon at Garden ay kailangan naming subukang malaman ang kanilang pagkakakilanlan. Pero para sa akin na nabasa ang TWSA ay maliit na bagay lamang ito. At isa-isa nang ang pinangalanan at pinakilala sa atin ng ating bida ang alam niya sa kanyang mga constellation sponsors. The Abyssal Black Flame Dragon. Siya ay napakalakas na nilalang na pinamumunuan ng grupo ng constellation na may pangalang Black Cloud. Naaalala ko ang totoo niyang pangalan ay Quite Long. Ang mapangangatawanan ng nito ay makakatanggap ng dagdag sa antas ng kanilang lakas. Natotoo naman talaga na ang stamina at lakas ay napakaganda sa una pa lang na senaryo. Matalinong pagpapasya kung siya ang pipiliin ko bilang aking sponsor. Pero syempre ang magandang matatanggap mo ay hanggang doon lang. Dahil habang patagal na patagal mong ginagamit ang kapangyarihan nito ay ganun din kabilis ang pagkawala mo sa iyong sarili. At mauuwi ka sa pagiging baliw at mamamatay tao. Karaniwan sinusuportahan niya ang may attribute na edgelord, nakakasigurado din ako na siya ang sumuporta kay Namwoon Kim sa TWSA. Pero bakit niya ako pinili? Ang pagtataka ni Duke Ja. Tungkol naman doon sa constellation na nabanggit ay sinantabi muna iyon ni Duke Ja dahil aniya ay hindi ito sigurado dito at tumuloy na ito sa kanyang pangalawang pamimilian na namangha pa dahil nakita niya ito sa pamimilian. Demonic Judge of Fire. Kung pagbabasehan ang pangalan. Ang iba ay sasabihing ang constellation na ito ay demonic. Pero bagaman ang pangalan nito ay demonic ay hindi ibig sabihin noon na ito ay demonyo. Ang salitang fire at judge ay nangangahulugang ang nilalang na ito ay gumagawa ng hatol gamit ang apoy. At mula nga doon ay napagtanto ng ating bida na ang nilalang na ito ay si Archangel Uriel. Naalala ko mula sa TWSA na may pumili sa constellation na ito para kanilang maging sponsor. Si Uriel ay hindi masamang piliin. Ang constellation na ito ay may ganap na kabaitan ay napakalakas pero sila ay striktong nagpapataw ng mga pinagbabawal sa kanilang sponsor. At ang pangatlo ay si Secretive Plotter. Pagkabanggit nga ng ating bida sa pangalan ng constellation na ito ay napaisip ito ng malala at nasabing, ako ay masugid na magbabasa ng TWSA pero hindi ko pa ito nakikita sa pamimilian. Siguro pag binasa ko ulit yun mula simula ay baka makilala ko ito. At dahil hindi pa niya iyon nakita ay sinabi na lang ng ating bida na hindi daw iyon malakas kaya tumungo na ito sa pang-4 na constellation. Sa pagkakitang iyon ni Duke Ja sa ika-4 na constellation ay pinagpawisan ito kasabay ng paglunok at pagdagingdong ng puso nito at nasabing, hindi ako makapaniwala na itong constellation na ito ay nagdesisyong mag-offer na agad. At pinakilala na nga ang constellation na ito, Prisoner of the Golden Headband. Ang constellation na ito ay acclaim mong hindi maganda sa una, pero tingnan mong maigi ang wastong pangalan. Golden Headband. Ang pinakamaliit na bilanggo sa mundo. Ang may-ari ng Mount Wago na nabubuhay sa sakit na dulot ng nakagapos sa ulo nito. Ang guwapings na Monkey King na may golden gaze and furry eyes. The Great Sage Heaven's Equal. Sun Wukong. Isa sa mga karakter ay nasponsoran niya sa novel. Siya ay naging napakamakapangyarihan na tinalo ang hundreds na incarnation sa isang was-iwas ng kanyang sandata, at pinatay ang libo-libong halimaw sa isang atake ng kanyang lightning bolt. Naaalala ko pa ang page na yun dahil ang author ay masyado itong binigyang diin. Napaisip talaga ng malala dito ang ating bida dahil dagdag pa nito na. Bakit daw ang napakalakas na constellation ay nagpakita ng interest sa kanya, dagdag pa nito kung pipiliin daw niya ang Great Sage bilang kanyang sponsor. At natigilan ng ating bida ng kaunti at pinakitang isip na isip ang lahat sa pagpili ng kanilang sponsor. Ang sinasabi ni Duke Ja ay kung pipiliin daw nito ang Great Sage bilang kanyang sponsor ay makakaya na daw ba niyang matalo ang lalaking nasa kabilang pinto. Pagkatapos noon ay agad namang tumunog ang system na nagsasabing, ang sponsor selection ay nagtapos na. At biglang ang DokeB ay nagpikite na at agad na nagtanong, ano tapos na ba kayo? At napawaw dahil meron daw isang individual na interesante ang naging pasya. Nasabi pa na sa bagay daw ay marami pa namang pagkakataon na darating.
Pagtapos noon ay nagpaalam na naman itong Do kay B dahil sa tapos naman na daw ang ating mga bida na pumili ng kani-kanilang sponsor. Tinabi pa nito na mag-recess daw muna sila dahil maghahanda lang daw ito para sa sunod na senaryo at babalik pagkatapos ng 10 minuto. Pagkaalis ng Do kay B ay agad na nagmungkahi si Dokja na magtipon daw sila na parang may sasabihin itong mahalaga. Nag-alinlangan pa nga ang iba pero lumapit pa rin. Pagkalapit nga na iyon ay agad namang naglakas loob itong si Yeon Song Lee na nakipagkamay kay Dokja at nagpakilala, at si Dokja naman ay ganun din ang ginawa at namuhay na nga sila ng masaya at payapa, biro lang. At dahil nga sa trauma dulot ng kakatapos palang nakaganapan ay nasabi nitong hindi daw ito sigurado kung ito ang tamang oras pero kinagagalak daw niya ang makilala si Dokja at pinaalala ulit na sundalo daw ito. Tatagpong ito nga ay nagkaroon sila ng kaunting pag-uusap. Tatagpo ding iyon ay habang magkahawak ang kanilang kamay ay nasabi ng ating bida na malakas daw ang pagkapit nito pero hindi na nga daw ito nasupresa dahil ito daw ang tanker sa mga unang bahagi ng TWSA, dagdag pa ni Dokja na dapat daw ay ma-recruit niya ito. Dito naman ay habang may malungkot na mukha itong si Yeon Song Lee ay sinabi nitong Dokja, salamat sa ginawa mo kanina. Kung hindi dahil sa'yo siguro patay na kami ngayon. Kahit na nakaligtas kami sa ganong paraan ay hindi kami nararapat na mabuhay bilang isang tao. At nang sasagot na sana itong si Dokja ay may tumapik at hinaila ang kanyang balikat at malakas na sinabing haha, nagawa mo baguhan. Dokja, kilala mo kung sino ako diba? Ang pagmamalaki ng walang alam na ito. Tinagot naman agad iyon ng ating bida na nasabing oo, ikaw si Yong Gohan. Tumagot naman agad si Yong Gohan ng excuse me, dapat tawag mo sa akin ay Mr. Han. Tumagot naman si Dokja na wala naman daw sila sa trabaho. At parang nainis nga itong si Mr. Han kaya nasabi nitong ikaw bata ka, ano wala ka ng balak na pumasok sa trabaho, saan mo natutunan ang masamang ugali na yan? Dagdag pa nito na sa totoo lang daw ay hindi daw nito nagustuhan ang ginawa ng ating bida sa nakaraang senaryo dahil kung meron daw pala itong insekto ay dapat sinabi iyon sa kanya at malakas daw ang loob ng ating bida na itapon na lang iyon ng ganoon. Ang wala sa lugar na sermon ni Mr. Han sa dati nitong tauhan. Habang binabanggit naman ni Mr. Han ang mga kataga na iyon ay makikitang ang ating bida ay parang gusto ng basagin ang nguso ng lalaki na ito para magising. Habang nasa kasagsagan naman ng pagsesermon itong si Mr. Han ay natanggal bigla ang angas nito nang may nagsabi sa kanya na manahimik na ito, dagdag pa ng nagsalita na ipagpalagay na nating si Sangha ay hindi ba daw nakikita ni Mr. Han kung anong nangyayari o hahayaan nito na sapakin siya ni Dokja para bumalik ito sa katinoan. Habang basag na basag itong si Mr. Han ay nagsalita pa si Sangha na tatingin ba daw ni Mr. Han ay nakatayo pa rin ang kumpanya nila sa kabila ng mga nakikita nila at nangyayari. Wala namang masabi roon si Mr. Han kaya nagsalita na ang ating bida na nasabing hindi lang si Mr. Han ang dapat magising na sa katotohanan dahil katulad ng nasabi ng Do kay B ay hindi ito biro at sigurado na ako na kayo ay naniniwala na doon ngayon. Ang laro gaya ng interface, attribute windows and skills, meron ba sa inyo na hindi pa alam ang nagyayari ngayon? Ang tanong ng ating bida. Wala namang masabi ang iba lalo na si Mr. Han dito kaya ngangahulugan na may alam ang mga ito kahit kaunti. Nagsalita naman itong si Yeon Song Lee na ang kalagayan daw nila ay katulad ng binabasa niya kapag walang gawain sa gabi, nagtanong pa nga ito kung hindi ba daw talaga sila nananaginip. At sinagot naman agad iyon ni Dokja na sa kasamaang palad aniya ay nasa totoong buhay daw sila. Nagsalita naman ulit si Yeon Song Lee na nasabing maganda naman daw at merong isa sa kanila na alam kung ano ang totoong nangyayari, pagkatapos noon ay tinanong nito si Dokja kung may idea ito kung anong pwede nilang gawin bilang paghahanda. Bago pa nga makasagot si Dokja ay tumunog ang system nito na sinabing nagkaroon na daw ng tiwala sa kanya itong si Yeon Song Lee. At nasabi na nga nito ang idea na sinabing kailangan daw nilang lumabas ng kaban. Pagkarinig nga ng sinabi ng ating bida ay nagmistulang na kuryenteng pusa naman ang mga kausap nito dahil hindi makapaniwala sa mangkohin ng ating bida. At kasunod ng nakakatakot na alingangaw na dulot ng si Serpent ay napasigaw itong si Yeon Song Lee at nasabing parang wala daw sa sarili itong ating bida sa pagsabi nito ng ganun, dagdag pa ni Yeon Song Lee ay kailangan daw muna niyang makontak ang kanyang unit dahil sa tingin niya ay lubhang delikado ang lumabas sa oras na ito. Sumang-ayon naman doon si Sangha dahil mapapatay daw sila pag lumabas. Ang di pagsang-ayon naman na iyon ni Yeon Song Lee ay nagpabahala kay Dokja dahil kailangan daw niya ito makasama sa bawat mahalaga nitong gagawin.
Habang nasa gitna naman ng pag-uusap ang grupo ng ating bida ay nagulat ang mga ito dahil sa napakalakas na tunog na parang may gustong sumere sa pinto ng cabin na katabi lamang ng kanila, kaya naman ay tiningnan nila ito ng may pag-aalala. Sa pangyayaring iyon ay napatanong si Dokja ng may pagtataka na kung papunta na daw ba agad sila sa sunod na senaryo. At sa kanyang pag-iisip ay nasabi nito na hindi dahil hindi pa bumabalik ang Dokkaebi kaya ibig sabihin daw noon ay ang tao sa kabilang pinto ay ang nag-iisang nakaligtas sa cabin ng tren na may numerong 3,707. At malinaw na malinaw kung sino ang taong iyon ang sabi pa ni Dokja sa kanyang sarili. At habang nag-aalala ay nasabi nitong sa sarili na parating na daw ang totoong protagonist o bida sa storya. At sa sobrang pag-aalala ay naulit nito ang mungkahi na lumabas na sila at lisanin ang cabin. Hindi naman makapaniwala doon si Yeon Song Lee kaya nagbigay pa ng karagdagang paniwanag itong si Dokja. Kung hindi natin lilisanin ang lugar na ito ngayon ay mamamatay tayo bago pa man magsimula ang sunod na senaryo. Tumagot naman si Yeon Song Lee na kung ano man daw ang nasa kabilang pinto ay hindi naman daw sila nakakasigurado na ito ay kalaban nila. Tumagot naman si Dokja na ang nasa kabilaan niya ay ang nakaligtas dahil pinatay nito ang lahat ng tao sa cabin na kinabibilangan nito. Gusto niyo pa rin bang makilala siya? Ang patanong pang sabi ni Dokja. Nang marinig nga ang katotohanan iyon ay makikitang parang nanliit ang dalawang ito sa narinig. Sa puntong ito naman ay na-realize na ni Yeon Song Lee ang posibleng mangyari kaya agad itong nag-utos na maghanap sila ng daanan palabas ng cabin. At makikitang nagsimula na silang maghanap ng bukas na pinto na pwede nilang daanan palabas. Pati ang ating bida ay dali-dali na ding naghanap ng kanilang madadaanan palabas habang sinasabi sa isip na ang hindi nakikitang force field ay nawala na pagkatapos ng senaryo. Kailangan na lang naming maghanap ng gumaganang pinto. Pero sa kasamaang palad ay sa 8 pinto na naruroon ay tila lahat ito ay nakakondado kaya napapamura na dito ang ating bida. Kasunod noon ang pag-alingangaw na naman ng pinto na parang matutuluyan ng masira. Sa tagpong ito ay talafang makikita sa mga mata ng ating bida na nagiging seryoso na ang mga nangyayari dahil alam nila na anumang oras ay masisira na ang pinto. Pagkatapos noon ay doon na po muna nagtatapos ang ating kwento. Ang inyo namang nakikita ngayon ay ang kapana-panabik na mga magaganap sa sunod nating video na dapat ninyong abangan. At maraming salamat sa aking mga tagapanood at mga subscribers, mahal ko kayong lahat.